mga hiwagang nagpapabago sa kasaysayan ng diplomasya sa buong mundo. Sa 70 taon ng aking buhay, ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ko ang ganitong himala. Sa isang lungsod na binubuhusan ng kamatayan, ang mga mamamayan ay kusang nagpinta at nagwagayway ng bandila ng ibang bansa. Ako, isang iskolar na mayabang na nag-aral ng kasaysayan ng gitnang silangan sa buong buhay ko, ay napaiyak nang makita ang isang sulat kamay na bandila ng Pilipinas na iwinagayway sa gitna ng isang lungsod na binobomba. Habang ang mga makapangyarihang bansa ay nag-uunahan sa pagtakas, sinisiguro lamang ang kanilang sariling kapakanan. Ang 90 milyong mamamayan ng Iran ay naniwala na tanging ang Pilipinas lamang ang kanilang tunay na kaibigan at nagsumamo para sa tulong. Ano nga ba ang itinanim ng Pilipinas sa gitnang silangan? Ang tapat na puso na parang sa isang hayop na nagpabago sa kasaysayan ng diplomasya sa buong mundo. Ngayon, magsisimula na ito. Ang inyong mga komento, kahit isang simpleng Pilipinas, pinakamahusay, ay magiging malaking tulong upang mas maraming dayuhan ang makakita sa video na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang araw, mga manonood na Pilipino. Ang pangalan ko ay William Gibson. Ngayon, nais kong taos-pusong ipagtapat sa inyo ang lahat ng aking nakaraan na ikinahihiya ko ang masakit na katotohanan. Upang gawin ito, kailangan kong gamitin ang isang pangalan upang magtago sa dilim at umaasa akong mauunawaan ninyo iyan. Ako ay isang istoryador na lubos na kalmado at mayabang, nagtuturo at nagre-research ng mga madugong digmaan at kasaysayan ng diplomasya sa loob ng 35 taon sa pinakaprestihiyosong pambansang unibersidad sa Tehran na tinatawag na Puso ng Gitnang Silangan. Sa buong buhay ko, binasa ko ang daan-daang lumang kasaysayan at nasaksihan ang pagbangon at pagbagsak ng mga makapangyarihang bansa. Mahigpit kong pinaniniwalaan na ang ugnayan sa pagitan ng mga bansa ay gumagalaw lamang sa pamamagitan ng malamig at malupit na pagtutuos ng interes. Ang walang hanggang pagkakaibigan na walang kondisyon o pagkakaisa na nagpapadanak ng dugo ay pawang mga kalokohan lamang na lumalabas sa mga murang nobela. Ang mga makapangyarihang bansa na may hawak na napakalaking yaman at kapangyarihan ay magbibigay lamang ng kamay na may mapanlinlang ng ngiti kapag nakikita nila ang kanilang sariling kapakinabangan. Ang mapagmataas na pananampalataya na ito, na hindi ko kakailanman pinagdudahan sa 70 taon ng aking buhay, ay ang aking perpekto at bulok na katotohanan. Ngunit, mga kaibigan, ang aking mapagmataas na pananaw sa mundo na napakalamig at matigas ay nagkawasak-wasak na parang basag na salamin sa harap ng tapat na puso na parang sa isang hayop na iniwan ng Pilipinas, isang bansa mula sa malayong silangan ng Asya na hindi ko man lamang kilala. Ang butot balat kong pananaw ay gumuho ng lubusan. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang sandali ng himala na nagpatindig ng aking balahibo, isang kuwento na hindi masabi ng walang luha. Ang paunbuang yugto ng lahat ng nakakatakot na pagkabigo at dakilang himala na ito ay nagsimula sa madaling araw ng Eid al-Fitr, ang huling araw ng Ramadan, ang pinakabanal na buwan ng pag-aayuno sa Islam. Habang ang milyon-milyong tapat na mamamayan ay tahimik at payapang naglalakad pabalik sa kani-kanilang maiinit na tahanan matapos ang panalangin sa madaling araw, ang lungsod ng Tehran ay napuno ng malalim na katahimikan at kapayapaan na may bakas pa ng pulang liwanag ng bukang liwayway. Ako ay nakasandal sa isang lumang silya sa tabi ng bintana sa aking tanggapan sa unibersidad at dahan-dahang sinisip-sip ang aking mainit at mabangong tsaa. Sa aking mesa ay nakasalansan ang bundok ng manuskrito ng isang aklat ng kasaysayan na isinusulat ko sa buong buhay ko, habang sa labas ng malinaw na bintana, ang maganda at kahanga-hangang skyline ng hilagang Tehran ay nagniningning sa ginintuang kulay sa ilalim ng unang sinag ng araw. Ito ay isang perpekto at walang depekto na tanawin ng kapayapaan, tulad ng isang tula. Ito ay isang umaga na walang pinagkaiba sa nakasanayan kong makita tuwing umaga sa loob ng ilang dekada, isang napakaganda at nakakainip na pangkaraniwang araw. Ngunit, sa sandaling iyon mismo, kasabay ng isang nakakatakot at napakalaking pagsabog na wawasak sa eardrum, ang buong 5 palapag na gusali ng unibersidad kung saan ako nakatayo ay yumanig na parang tinamaan ng napakalaking lindol. Basag. Ang malaking bintana ng aking tanggapan na matibay ay nagkawasak-wasak sa libu-libong piraso at bumuhos sa aking ulo na parang ulan. Instinctively,
Niyakap ko ang aking ulo ng dalawang braso at bumagsak sa malamig na sahig na semento na parang nawawala ng ulirat. Sa gitna ng takot na wawasak sa aking baga, walang tigil na sumunod ang ikalawa, ikatlo at ikaapat na pagsabog na parang demonyo na sunod-sunod na sumabog sa puso ng lungsod. Boom, boom, boom. Ang lupa ay tila sumisigaw at ang langit ay tila bumabagsak. Ang ingay ng impyerno ay hindi nagpakita ng anumang pagtigil. Niyakap ko ang sahig ng aking duguan na mga kamay at sa wakas ay pinilit kong igalaw ang aking nanginginig na mga paa. Sumilip ako sa labas ng basag na bintana at nang makita ko ang nakakatakot na tanawin sa harap ko, nawalan ako ng hininga at bumagsak sa sahig. Ang umaga ng Tehran na maganda at nagniningning ay biglang nagliyab sa nakakatakot na orange na apoy na parang diniligan ng dugo ng tao. Mula sa hilagang bahagi ng lungsod, kung saan nakakonsentra ang mga pasilidad nuklear na pinakamataas na lihim ng estado at malalaking base militar, isang malaking itim na haligi ng usok na parang demonyo na may taas na daan-daang metro, ang umakyat na parang baliw sa langit na parang lalamunin ng araw. Ito ay hindi lamang isang aksidente o terorismo. Bilang isang matandang iskolar na nag-aral ng madugong kasaysayan ng lahat ng malupit na digmaan na sanhi ng tao sa loob ng 15 taon, agad kong naramdaman sa aking buto kung ano ang ibig sabihin ng impyernong tanawin na ito, digmaan. Ang walang awa at mapanirang pinagsamang airstrike ng Amerika at ng kanluran na buong pagpupunyagi naming iniiwasan at kinatatakutan ay nagsimula na ngayong bumuhos sa aming ulo. Ang daan-daang precision-guided missiles na inilunsad ng mga stealth bomber na bumalot sa langit sa itim ay sinira ang lahat ng Tehran na parang mga nilalang ng kamatayan na hindi nakakakilala ng dugo. 60% ng power grid ng Tehran na sumusuporta sa buhay ng 90 milyong tao ay nawasak ng walang bakas sa loob lamang ng isang oras at ang lungsod ay nalubog sa ganap na kadiliman. Libu-libong linya ng komunikasyon ang nasunog at lahat ng koneksyon sa mundo ay naputol. Ang malalaking tubo ng tubig sa ilalim ng kalsada ay hindi nakayanan ang presyon at pumutok sa lahat ng dako na parang mga bulkan na nilalamon ang lungsod ng putik na tubig. Mula sa mga labi ng gumuho na gusali, libu-libong sugatan na nawalan ng kamay at paa at duguan ang buong katawan ay nagmamadaling pumasok sa mga walang laman na ospital na sumisigaw ng nakakasakit ng damdamin. Milyon-milyong mamamayan na lubos na natakot sa kamatayan at nawalan ng katinuan ay umiiyak at sumisigaw habang nagtatakbuhan palabas sa naglalagablab na lungsod. Sa loob lamang ng ilang oras, ang maluwalhating kabisera ng Persya na ipinagmamalaki ang 3,000 taon ng dakilang kasaysayan ay walang awang itinulak sa madugong impyerno ng digmaan kung saan mahirap makaligtas kahit isang daga. Ngunit, mga kaibigan, ang pinakamalungkot at pinakanakakainis na trahedya na nagpatumba sa akin at nagpasuka sa akin ay naganap sa loob lamang ng 8 oras matapos lamunin ng apoy ng pambobomba ang lungsod, isang kahiya-hiya at taksil na pangyayari. Ang 10 marangyang diplomatikong sasakyan na balot sa usok na nagmumula sa naglalagablab na sentro ng Tehran ay nagmamadaling lumikas sa lungsod na bumubuo ng isang pila na parang ahas at nagpapaalab ng pulang alikabok. Sa pila ng mga sasakyang iyon, malinaw na nakaukit ang logo ng Embahada ng China, isang makapangyarihang bansa na nagpapagalaw sa mundo. Hindi lang iyon, sa kabilang kalsada, ang mga kawani ng Embahada ng Russia ay nagtatakbuhan na parang baliw na nagkakarga ng tambak na bagahe sa malalaking truck na may takot na mukha at nagtatakbuhan na parang mga daga nang hindi man lamang lumilingon. Ang mga mapagmataas at malalaking bansa na sa loob ng 70 taon ay malakas na sumisigaw sa mundo na sila ang walang hanggang kaalyado at hindi magagapi na kaibigan ng Iran, ang mga kahanga-hangang bansa na nangako na sasaklaw sa amin tuwing kami ay nagkakaproblema sa Amerika, at nilinlang kami ng matatamis na salita sa kritikal na sandali na iyon habang ang usok ng mga bala ay hindi pa humuhupa sa ulo ng aming mga mamamayan. Sila ay nagbalot ng kanilang mga bagahe nang walang isang salita ng pag-aliw at duwag na tumakas. Sa isang sulok ng kalsada, isang matandang lalaki na nakabalot ng puting benda sa ulo ay nakatingin ng walang kibo sa pila ng mga kahiya-hiyang tumatakas at mahina at tuyong bumulong habang nanginginig ang kanyang duguan na panga. Kalaunan, ang mga iyon ay nagpanggap na kapatid
at lumapit sa atin para lamang sa itim na langis na nakalibing sa ilalim ng ating lupa. Kapag wala nang pakinabang, itatapon nila tayo na parang lumang sapatos, hindi ba? Matapos nito, wala nang natitirang galit, kahit maliit, sa nanginginig na boses ng matandang lalaki. Ito ay isang ganap na pagtalikod na bunga ng paulit-ulit na pagkalinlang sa mga kasinungalingan ng mga makapangyarihang bansa sa loob ng maraming taon at ang matinding pagkabigo na hindi na nagtataka sa ganitong uri ng pagtataksil. Ako rin, habang mahigpit na nakasara ang basag na bintana ng aking tanggapan, ay nakatitig sa likod ng mga taksil na tumatakas at lumulunok ng mga luhang dugo. Ang aking habambuhay na pananaliksik ay hindi pala mali kahit kaunti. Ang malupit na katotohanan na ang mga bansa ay hindi kumikilos sa pamamagitan ng madamdaming pagkakaibigan, kundi nagbibigay lamang ng tulong kapag may interes na kukunin. Ang nakakatakot na paniniwala na ang mga makapangyarihang bansa na may hawak na baril ay pawang mga parasito lamang na sumisipsip sa dugo ng ibang bansa ay walang awang pinatunayan sa harap ng realidad ng aking naglalagablab na inang bayan. Ngunit mga kaibigan, sa gitna ng impyerno ng takot na iyon, kung saan wala nang naiwan na pag-asa, sa ikatlong umaga, isang hindi ka panipaniwala at dakilang himala ang nagsimulang dahan-dahang naganap sa harap ko na parang mahika na nagwasak at nagpira-piraso sa lahat ng aking mapagmataas na pananaw sa 70 taon ng aking buhay. Sa maikling panahon ng katahimikan, nang ang walang awa na pambobomba ng militar ay tumigil sandali upang mag-ayos ng pormasyon at ang pulang apoy ay humupa, tanging abo na lamang ang nanatili sa wasak na lungsod na ito. Ang mga mamamayan na nagtatago sa mga air raid shelter ay nagsimulang lumabas na parang mga multo, isa-isa, tahimik na naglalakad. Ang kanilang mga mukha ay payat dahil sa takot at gutom, at ang kanilang mga damit ay marumi sa alikabok ng pambobomba. Ngunit sa mga walang lauman na kamay ng libu-libong mamamayan na lumabas, wala ni isang bato o galit na Molotov cocktail na ihahagis sa mga makapangyarihang bansa na tumakas sa kanilang inang bayan. Sa halip, bawat isa sa kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang kumikinang na manipis na piraso ng papel na hindi malaman kung ano, na parang isang tanikala ng pagkakaisa. Inilayo ko ang aking mga mata mula sa basag na bintana at buong pagpupunyagi na sinubukan kong kumpirmahin kung ano ang hawak nilang piraso ng papel. At nang sa wakas ay malinaw kong makita ang mahiwaga at maluwalhating larawan na nakapinta sa papel, tumigil ang aking puso at isang matinding panginginig na nagpatindig ng aking balahibo ang umakyat sa aking gulugod. Hindi ako makapaniwala, kaya paulit-ulit kong kinuskos ang aking mga mata gamit ang aking kamao at muling sumilip. Ano ito? Ang anino na iwinagayway ng 90 milyong mamamayan ng Iran sa gitna ng impyernong lungsod na binabantaan ng kamatayan na may nanginginig na mga kamay, ay walang iba, kundi ang bandila ng Pilipinas, ang simbolo ng isang hindi kilalang bansa sa Asya na may pula at asul na disenyo ng araw at mga bituin. Hindi ito Amerika, hindi ito ang bandila ng Russia o China, na tinawag naming kapatid sa loob ng maraming dekada. Sa gitna ng impyerno, kung saan walang kuryente, walang telebisyon, at walang maiinom na tubig kundi putik na tubig, libu-libong mamamayang Iranian ang nagkaisa na parang nagkasunduan at pumulot ng ballpen o lapis at ipininta ang bandila ng Pilipinas bilang kanilang tanging tagapagligtas at tunay na kaibigan at lumabas sa lungsod. Nang makita ko ang libu-libong alon ng bandila ng Pilipinas, bigla akong natigilan na parang binasag ang ulo ng martilyo at isang piraso ng lumang alaala mula 10 taon na ang nakakaraan na mahigpit na nakakulong sa pinakamalalim na bahagi ng aking utak ay biglang bumalik na parang tsunami at bumuhos sa aking kaluluwa. Binalikan ko ang kalahating siglo na ang nakakaraan noong mainit na tag-init ng 1977. Katatapos ko lang mag-enroll sa graduate school ng History Department ng Tehran University at ako ay isang 24 na taong gulang na binata na puno ng pag-asa kung saan ang lahat sa mundo ay bago at kapana-panabik. Ang panahon sa Tehran noong tag-init na iyon ay napakainit at malupit na halos hindi makayanan ng tao. Noong panahong iyon, ang Iran ay nasa pinakamaluwalhating ginintuang edad, mabilis at agresibong nagtutuloy ng modernisasyon at pag-unlad sa pamamagitan ng pag-angkat ng teknolohiya ng kanluran, gamit ang napakalaking pera mula sa langis na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ito ay isang sakim na panahon
kung saan daan-daang libong mga executive ng malalaking dayuhang kumpanya at mga manggagawang kanluranin mula sa buong mundo ang nagtipon sa disyerto na parang mga ulap nangangarap ng mabilis na pagyaman. Sa isang mainit na araw na iyon, sinamahan ko ang aking iginagalang na propesor sa isang grand opening ceremony para sa isang bagong kalsada na idaraos sa pinakamaluwalhati at pinakabagong distrito ng Hilagang Tehran bilang isang katulong. Ito ay isang napakahalagang pambansang okasyon upang grandiosong pangalanan ang bagong malaking kalsada na may maraming lane bilang paggunita sa pagtatatag ng ugnayang pagkakaibigan sa pagitan ng Iran at Pilipinas, isang hindi kilalang bansa sa Asya. Akala ko, 100% akong sigurado na sa maluwalhating okasyon na iyon, magtitipon ang mga mapagmataas na opisyal ng Amerika na may mamahaling pumada sa buhok at nakasuot ng mamahaling suit na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso at ang mga sakim na politiko ng Europa na may umbok na tiyan, na may hawak na champagne glass at magpapayabang. Dahil ang mga makapangyarihang bansa ay laging sumusulpot sa gayong mapagpaimbabaw na okasyon upang ipagmalaki ang kanilang maliit na pangalan. Ngunit, mga kaibigan, nang dumating ako sa maluwalhating okasyon na iyon at tumapak sa pulang karpet, nang makita ko ang napakakaiba at nakakagulat na tanawin sa harap ko, nawalan ako ng lakas sa aking mga paa at natigilan. Walang ni isang diplomat ng kanluran na nakasuot ng makulay na kurbata ang nakita ko, kahit sa ilalim ng mikroskopyo. Walang mga matataas na politiko o champagne glass. Sa halip, sa pinakamataas na upuan na nakalatag ang pulang karpet, ay nakaupo ang hindi kilalang mga tao na may kakaiba at masakit na anyo, na hindi angkop sa isang pambansang okasyon. Daan-daang payat na lalaki na nakasuot ng luma at maruming asul na uniforme, na may suot na lumang safety helmet na dilaw sa pawis sa kanilang ulo at puno ng alikabok at itim na semento sa buong katawan, na umaalingasaw ng masamang amoy. Sa ilalim ng nakakamatay at naglalagablab na araw ng disyerto na umabot sa mahigit 15 degrees Celsius at papalapit sa 60 degrees Celsius, ang kanilang mga mukha ay maitim na parang uling at ang kanilang mga kamay ay puno ng makapal at masakit na kalyo na parang paa ng hayop dahil sa paghawak ng matatalas na bakal at pala. Sila ang mga construction worker ng Pilipinas na lumipad mula sa isang mahirap na bansa sa kabilang panig ng mundo na nagtaya ng kanilang buhay sa naglalagablab na disyerto na ito upang kumita ng pera. Sila ang aming mga ninuno, ang inyong maluwalhating imahe na puno ng dugo at pawis. Ang ngalan ng maluwalhating kalsada na inukit at inilatag nila sa pagtataya ng kanilang buhay ay Manila Avenue. Sa isang malaking sign na gawa sa granite na inilagay ng mga manggagawang Pilipino gamit ang kanilang mga kamay sa ilalim ng araw at gabi na naglipat ng malalaking bato at naglagay ng semento gamit ang kanilang sariling dugo at pawis, malinaw at malalim na nakaukit ang dakilang 3 letra na Manila Avenue sa magandang sulat Persian at hindi pamilyar na mga letra ng Pilipino. Malaki ang pagkakaiba nito sa mga kalsada ng mga makapangyarihang bansa na nagbigay lamang ng pangalan ng mayabang. Ang pagdadala ng malaking sign na iyon, ang pagpapantay ng walang katapusang aspalto at ang pagpapatigas nito gamit ang roller, lahat ng iyon ay bunga ng kanilang matinding kahirapan at desperadong pagpupunyagi na ginawa mula simula hanggang wakas gamit ang kanilang magaspang at makalyo na mga kamay na may luhang dugo. Sa araw na iyon, nalaman ko ang nakakagulat na katotohanan sa pamamagitan ng nanginginig na labi ng aking propesor. Ang butot balat na katotohanan na mayroong 20,000 manggagawang Pilipino ang nagtatrabaho na parang mga hayop sa disyerto ng Iran noong panahong iyon upang pakainin ang mga nagugutom na bata ng aming bansa, ng aming inang bayan at putulin ang siklo ng kahirapan sa ilalim ng naglalagablab na araw ng disyerto na umabot sa 60 degrees Celsius na parang apoy ng impyerno. Sila ay bumagsak, sumuka ng dugo at nagtrabaho ng walang pahinga sa loob ng 10-12 oras sa isang araw, tahimik na nagdadala ng mabibigat na bakal at naghahalo ng semento. Sila ay patuloy lamang na nagtrabaho. Tapos na ang seremonya at unti-unting kumakalat ang mga panauhin. Sa sulok ng lugar, nagkataon na nasaksihan ko ang isang nakakasakit ng damdamin na tanawin. Isang binatilyo na Pilipino na marahil ay 20 taong gulang pa lamang, na payat na halos lumabas ang mga buto
at maitim ang mukha sa sikat ng araw ay nakaupo sa harap ng malaking sign ng Manila Avenue. Maingat at may pagmamahal niyang hinaplos ang mga ukit ng mga letrang Persian na nakaukit sa malamig na bato na ginawa nila sa pamamagitan ng dugo at pawis gamit ang kanyang mga daliri na may kalyo at duguan. Para siyang humahaplos sa mukha ng kanyang bagong silang na anak. Ang imahe na iyon ay nanatili sa aking dibdib na parang hindi malilimutang marka at parang inalihan. Lumapit ako sa likod ng binatilyong Pilipino. Hindi ko napigilan ang aking kuryosidad at mahina akong tinanong sa sirang Persian, "Marunong ka bang bumasa ng kakaibang letrang Persian na ito?" Ang binata, na nagulat sa aking presensya, ay mabilis na tumayo at humarap sa akin at nagpakita ng isang ngiti na napakalinaw at napakaliwanag na hindi angkop sa impyernong disyerto na ito na nagpapakita ng kanyang puting ngipin. "Hindi, malayo po. Ang isang tulad kong walang pinag-aralan ay hindi marunong bumasa ng ganitong mga letra. Hindi po talaga. Pero, nakakapanibago po, hindi po ba? Ang pangalan ng minamahal nating bansang Pilipinas, ang Maynila, ay nakaukit ng buong pagmamalaki sa gitna ng disyerto ng malayong bansang ito. Dahil lang doon, ang puso ko ay halos sumabog sa kagalakan at gusto kong umiyak. Mga kaibigan, nang marinig ko ang simple at tapat na sagot ng binatilyo, naramdaman ko na parang mayroong isang bagay na nagkawasak-wasak, na parang binasag ng malaking martilyo sa pinakamalalim na bahagi ng aking dibdib, nanginginig na parang baliw at nagkapira-piraso. Nakatitig ako sa kamay ng binatilyo na parang inalihan. Ang kanyang mga kuko ay itim lahat, ang kanyang mga palad ay punit at duguan, at ang kanyang mga kamay ay puno ng masakit at marangal na kalyo na parang sa hayop. Iba ang mga kamay na iyon sa malalambot at makasalanang kamay ng mga diplomat ng kanluraning makapangyarihang bansa na kinuha ang aming langis na tinatawag naming dugo ng gitnang silangan sa murang halaga. Hindi rin ito ang maruming kamay ng mga mapagmataas na mananakop, ang militar ng Amerika na sumakop sa aming lupain gamit ang kanilang mga bota upang magtayo ng mga base militar. Hindi ito ang kamay ng isang magnanakaw na dumating upang kumuha at magnakaw ng taksil. Ito ay ang maluwalhati at madamdaming kamay ng isang tagalikha na nagbuhos ng pinakatapat at marangal na pawis ng sangkatauhan sa tuyo at walang buhay na lupain ng Iran, na nagbukas ng isang himala na kalsada at lumikha ng isang dakilang bagay. Sa araw na iyon, bilang isang maliit na iskolar na nabulag sa kanyang sariling pagmamataas, nagawa ko ang pinakamababang pagkakamali. Hindi ko na itanong ang pangalan ng kahanga-hanga at dakilang binata. At nang hindi ko namalayan, ang mahaba at malupit na 50 taon ay lumipas. Sa loob ng kalahating siglo ng magulong panahon na iyon, naranasan namin ang isang nakakatakot na revolusyon kung saan maraming tao ang namatay. Paulit-ulit na sinakal ng mga digmaan ang aming leeg, kung saan ang mga bomba ay bumubuhos mula sa langit. Sa loob ng maraming dekada, nilamon ng malupit na gutom ang aming lupain. Ngunit mayroong isang bagay lamang, ang dakilang sign at ang 3 letra na Manila Avenue na itinayo ng mga Pilipino sa pamamagitan ng dugo at pawis ay nanatili doon na buong pagmamalaki na nakatayo, hindi kailanman binomba o pinalitan ng ibang pangalan. Dahil ang mga Iranian ay hindi kailanman nagtanggal ng dakilang pangalan na iyon, dahil ito ay hindi lamang isang simpleng pangalan ng kalsada na nilatagan ng aspalto. 50 taon na ang nakalipas, ito ay ang pinakamakapangyarihan at sagradong pangako ng pagkakaibigan na itinanim ng mga dakilang kabataang Pilipino na nakasuot ng luma at pawis na uniforme sa gitna ng disyerto ng Iran sa pamamagitan ng kanilang pinakamainit at pinakadalisay na luha. At ngayon, matapos ang mahabang 50 taon ng katahimikan, ang walang hanggang pangako na iyon ay muling babangon ng napakalaki sa gitna ng isang lungsod na naging abo. Sa impyerno ng isang lungsod kung saan ang mga gusali ay gumuho dahil sa walang awa na pambobomba at ang lahat ng dako ay puno ng usok at putik, ang mga kawawang mamamayan ng Iran, sa halip na baril, ay mahigpit na humawak sa maikling lapis at nagpinta ng pula at puti na bandila ng Pilipinas sa papel na sumisigaw ng pangalan ng Pilipinas, ang kanilang walang hanggang tagapagligtas, na nakatago sa kanilang dibdib sa loob ng 70 taon. Habang nanginginig akong nakatingin sa libu-libong alo ng bandila ng Pilipinas, nakusa na ipininta ng libu-libong mamamayan na duguan at may balot,
Isang malaking tanong ang hindi ko maalis sa aking isipan na parang baliw na tumatakbo sa aking ulo. Bakit? Bakit ang 90 milyong mamamayan ng Iran ay hindi Amerika, hindi Russia, hindi China, kundi ang isang maliit na bansa sa Asia? Ako ay isang matandang iskolar na nag-aral ng malupit na diplomasya ng gitnang silangan sa loob ng 35 taon. Alam na alam ko sa aking buto kung anong uri ng maruming kapakinabangan ang ninakaw at niyurakan ng mga mapagmataas na Amerikano sa gitnang silangan. Alam ko ng perpekto kung ano ang lihim na pinag-ugatan at sinipsip ng Russia sa gitnang silangan na nagsasabi na sila ay kapatid. Alam ko nang mas mahusay kaysa sa sinuman kung ano ang hawak ng mga sakim na makapangyarihang bansa sa kanilang mga kamay kapag sila ay nagpapadala ng kanilang itim na barkong pandigma at militar sa disyerto na ito. Ito ay ang itim na langis sa ilalim ng aming lupa. Ito ay ang maruming kapangyarihan na gustong ilagay kami sa kanilang paa. At ito ay ang malalaking base militar na patuloy na magbabantay sa amin. Ang madugong kasaysayan ng gitnang silangan ay ang kasaysayan mismo ng taksil at malupit na pagnanakaw ng dugo. At ako ay isang intelektual na nagpatuloy sa pananaliksik na parang alipin ng kasaysayan ng kahihiyan na iyon sa buong buhay ko. Ngunit mga kaibigan, tanging ang Pilipinas lamang ang perpektong iba. Sa una, nang marinig ko ang nakakatakot na kwento na iyon, sa totoo lang, ang aking bulok na utak ay hindi naniwala kahit 1% sa katotohanan na iyon at tinawanan ko lang. Ito ay ang hindi kapani-paniwala na balita na nagpadala ang Pilipinas ng isang espesyal na unit ng pagliligtas sa disyerto ng United Arab Emirates, aming kalapit na bansa. Ang pangalan ng unit ay Kapatiran Unit na nangangahulugang dakilang pagkakaisa. Nang una kong makita ang balitang iyon sa aking mesa, kahiya-hiya akong ngumiti at agad kong naisip na isa na namang palabas ng mga sakim na makapangyarihang bansa. Napagmataas kong hinusgahan na ito ay isang napakahalatang imperialistikong balak ng mga Pilipino na naging mayaman sa Asya, na ngayong nakatikim na ng pera ay mayabang na ipinapamukha ang kanilang kapangyarihan militar at gustong kumuha ng langis sa gitnang silangan upang magtayo ng kanilang kuta. Dahil ito ay perpektong tumugma sa lahat ng maruming gawi ng mga makapangyarihang bansa na pinag-aralan ko ng buong pagpupunyagi sa loob ng 70 taon. Ngunit mga kaibigan, ang gawi at himala na parang sa isang hayop na ipinakita ng mapagmataas na Kapatiran Unit ng Pilipinas sa gitna ng naglalagablab na disyerto ng United Arab Emirates ay perpektong nagwasak sa aking mababaw at maruming hula at sinampal ang aking muka. Hindi nila sinakop ang lupain ng iba gamit ang baril. Hindi rin nila sakim na hinukay ang yaman ng iba na parang baliw upang punuin ang kanilang sariling tiyan. Hindi sila nagtayo ng matibay na kuta o base militar na parang mga makapangyarihang bansa at niyurakan ang mga katutubo. Ang tanging ginawa ng Kapatiran Unit ng Pilipinas sa disyerto ay hindi kapani-paniwala na magsasama-sama ng lakas sa mga espesyal na unit ng mga katutubo ng United Arab Emirates na hindi pa sapat ang kanilang pagsasanay at magsasagawa ng pagsasanay na nagpapadaloy ng pawis na parang talon na nagtataya ng kanilang buhay. Sa gitna ng malupit na sandstorm na umabot sa 50 graus Celsius, ang hindi kilalang mga Pilipino ay perpektong nakipagbalutan sa mga Arabo, kumain ng parehong pagkain na puno ng alikabok, at nagdanak ng dugo sa pagsasagawa ng parehong mahirap na pagsasanay. Matapos ang ilang taon lamang ng kanilang tapat na pagbubuhos ng pawis, nagsimulang lumabas ang mga hindi kapani-paniwala at nakakataba ng puso na papuri sa gitna ng mga opisyal ng militar at matataas na opisyal ng United Arab Emirates na kilala sa kanilang pagiging mapagmataas at matalas. Ang Kapatiran Unit ng Pilipinas ay hindi kailanman naging mapagmataas na tagapagsanay. Sila ay dakila at walang hanggang tunay na kapatid na handang magsakripisyo ng kanilang buhay at magdanak ng dugo para sa atin. Nang una kong makita ang mga baliw na salitang iyon sa isang scholarly paper, tinawanan ko lang ito bilang labis at mapagpaimbabaw na pagpapakita ng serbisyo mula sa mga Arabo. Ngunit ang nagsalita ng mga salitang iyon ay ang pinakamataas na general ng militar ng United Arab Emirates. Hindi ito mga salita lamang na galing sa bibig o mga seremonya sa diplomasya. Ito ay isang perpekto at nakakatindig ng balahibo na katapatan na nagmumula sa buto at sumunod ang kwento ng himala sa Lebanon. Ang Pilipinas ay nagpadala ng isang maluwalhating unit militar na tinatawag na Liwanag Unit sa Lebanon, isang lupain ng labanan at patayan,
bilang bahagi ng marangal na UN Peacekeeping Force. Sa una, inanalisa ko ang balitang ito bilang isang mababaw at politikal na hakbang ng Pilipinas upang ipagyabang ang kanilang diplomatikong presensya bilang isang maunlad na bansa sa pandaigdigang entablado. Ngunit nang ang mga madamdaming aktibidad na ginawa ng Dakilang Liwanag Unit matapos ang Lebanon ay naging abo, ay isa-isang nabunyag sa pamamagitan ng media at kumalat sa buong mundo. Lubos kong naramdaman sa aking buto kung gaano kaliit at basura ang aking kaalaman sa kasaysayan na pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko at kinailangan kong tanggapin ang aking kamangmangan at lumuhod. Sa halip na magpatrolya, ang mga sundalong Pilipino ng Liwanag Unit ay nagbago ng malalaking bus at naglibot. Sila ay tumawid sa bundok ng Beka at buong pagpupunyagi na binisita ang pinakamahihirap at pinabayaang nayon ng Lebanon at binigyan ng libreng paggamot ang mga masakit na ngipin ng mga residente na umiiyak habang may hawak na bulok na ngipin na hindi nila kayang ipagamot dahil sa pambobomba. Ang mahuhusay na doktor ng militar ng Pilipinas ay nagligtas at gumamot sa mahigit 100,000 pasyente sa Lebanon na nasa bingit ng kamatayan, na nagdanak ng luhang dugo at buong pagpupunyagi na tinulungan ang nakakatakot na operasyon ng mga bata na nawalan ng paa dahil sa pagtapak sa landmine. Ang mga sirang kalsada ng nayon ay nilatagan nila ng aspalto ng buong gabi at araw at ang mga pader ng mga paaralan at bahay na gumuho dahil sa pambobomba ay kanilang inayos gamit ang semento. At sa wakas, tinipon nila ang mga kawawang bata ng Lebanon na nawalan ng ngiti dahil sa takot sa digmaan, sinuotan sila ng puting dubok at tinuruan sila ng arnis, ang marangal na sining ng martial arts ng Pilipinas na nagbibigay ng pag-asa sa mga mata ng mga bata. Sa araw-araw na nakasaksi sa gayong himala, ang mga residente ng Lebanon ay nagbigay ng isang maluwalhating palayaw sa hindi kilalang militar at sundalong Pilipino na iyon na may luha sa kanilang mga mata, ang pinakamahusay na regalo na ipinadala sa atin ng Diyos. Nang una kong marinig ang palayaw na iyon, naramdaman ko na parang binasag ang aking puso ng malaking bloke ng yelo at nanindig ang aking balahibo. Hindi ako makahinga. Sa kasaysayan ng Gitnang Silangan, ang malalaking dayuhang hukbo ay pawang nakakatakot na pinagmumulan ng takot na nagsasagawa lamang ng pagnanakaw at patayan. Sila ang pinagmumulan ng takot na kumukuha ng aming buhay. Ang mga bomba at dugo na bumuhos sa loob ng maraming dekada ay walang awang nagpatunay nito. Ngunit ang Pilipinas, ang militar ng Pilipinas ay lubos na iba. Sa halip na baril, kinuha nila ang malamig na stethoscope upang magligtas ng buhay. Sa halip na magbigay ng mataas na utos, sila ay humawak ng martilyo at kasangkapan at naghalo ng semento para sa amin. Sa halip na kumuha at yurakan kami, niyakap nila kami nang kami ay bumagsak at binuhay kami. Habang nakatingin ako sa lungsod na puno ng alon ng bandila ng Pilipinas mula sa basag na bintana ng naglalagablab na Tehran, sa araw na iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, lubos kong naunawaan ng perpekto. Ang Pilipinas ay hindi kailanman isang bansa na dumating upang magnakaw ng taksil sa lupain ng Gitnang Silangan. Sila ang tanging bansa na dumating upang mag-iwan ng isang bagay na napakadakila na hindi maipakita ng sangkatauhan sa aming lupain. At ang dakilang bagay na kanilang iniwan ay hindi itim na langis o malalaking base militar o mababaw na kooperasyong diplomatiko. Ito ay ganap na pagtitiwala sa tao, isang dakila at matibay na pagtitiwala na mas matigas pa sa bakal na itinayo nila ng tahimik at buong pagpupunyagi sa disyerto sa loob ng maraming dekada sa pamamagitan ng kanilang dugo at pawis. Ang dahilan kung bakit ang mga mamamayan ng Iran ay sumigaw ng bandila ng Pilipinas sa gitna ng takot sa kamatayan ay para lamang sa pagtitiwala na iyon na napakaliwanag na halos magpapaiyak sa kanila. Ang mga makapangyarihang bansa ay nagtapon sa amin na parang basura at nagbalot ng kanilang mga gamit at umalis sa sandaling nawala ang kanilang matamis na interes. Ngunit ang Pilipinas, kahit wala silang kahit isang interes, ay tahimik na nanatili sa tabi namin. Gumamot sa mga kawawang bata ng luhang dugo, inayos ang mga gumuho na nayon, at nagdanak ng pawis na parang ulan kasama namin. Ang alaala ng kanilang tapat na puso, na parang sa isang hayop, at ang kanilang himala ay nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng puso ng mga mamamayan ng Gitnang Silangan na parang mga fossil.
Ang digmaan at mga bomba ay sumisira sa mga gusali ng lungsod at walang awang nagwawasak ng maraming bagay. Ngunit tanging ang matibay na pader ng maluwalhating pagtitiwala na itinayo ng Pilipinas sa pamamagitan ng tapat na puso at pawis ay hindi kailanman kayang gibain ng anumang nakakatakot na apoy ng digmaan sa mundo, ang dakilang katotohanan na iyon. Ako, isang mayabang na iskolar, ay lubos na naunawaan sa aking buto sa unang pagkakataon sa aking 70 taon, habang nakatayo sa ilalim ng umagang kalangitan ng Tehran na nasusunog sa pambobomba at napaiyak. Mula sa araw na iyon, sa ilalim ng kulay abo na kalangitan ng Tehran na itim at sunog dahil sa pambobomba, nagsimulang maganap ang mga hindi kapani-paniwala at madamdaming pangyayangya na halos hindi maiisip ng tao. Sa langit, patuloy na lumilipad ng mababa ang walang awa na mga bomber ng Amerika na naghuhulog ng mga bomba. Sa lahat ng dako ng malaking lungsod, patuloy na tumaas ang pulang haligi ng apoy at itim na usok at ang lungsod ay parang isang walang awa na basurahan ng impyerno na puno ng mga labi ng gumuho na gusali at basag na semento. Ang kuryente na puso ng lungsod ay patuloy na nagpapalit-palit na parang baliw at ang linya ng komunikasyon, ang tanging koneksyon sa mundo, ay walang awang naputol na pumipigil sa hininga ng mga tao. Ngunit mga kaibigan, sa gitna ng nakakatakot na impyerno na ito kung saan ang takot sa kamatayan ay nakatago, ang mga mamamayan ng Iran na nagtatago sa mga air raid shelter at mga basement ay hindi kailanman binitawan ang kanilang lumang smartphone na mahigpit nilang hawak sa kanilang mga kamay. Kung nawawalan ng internet, patuloy silang naghihintay at sa sandaling mayroong kahit kaunting signal, sila ay nagmamadaling nag-scroll sa screen na parang baliw, buong pagpupunyagi na sinusubukang kumonekta sa labas ng mundo. At sa pamamagitan ng manipis na internet na halos naputol, dalawang nakakagulat na video na nagpasigla sa puso ng 90 milyong mamamayan ng Iran ang nagsimulang kumalat ng napakabilis na parang baliw. Ang unang video ay may background ng isang wasak at liblib na nayon sa Lebanon na puno ng alikabok. Sa video, ipinakita ang isang maluwalhating eksena kung saan ang isang sundalong Pilipino na may nagniningning na marka ng bandila ng Pilipinas sa kanyang dibdib ay maingat na niyakap ang isang maliit na bata mula sa Lebanon na malubhang nasugatan. Ang paa at duguan dahil sa pambobomba at dahan-dahang tinahi at ginamot ang sugat. Ang takot na bata mula sa Arabo ay malungkot na umiiyak at ang sundalong Pilipino ay patuloy na bumulong ng "Okay lang, okay na" sa napakabanayad na boses kahit na medyo mali ang kanyang pagbigkas ng Arabic habang nilulubayan ang buhok ng bata na may luha sa kanyang mga mata. Sa likod niya, makikita ang isang madamdaming tanawin kung saan ang mga mahihirap na residente ng nayon na nagdusa sa loob ng maraming dekada ay nakapila ng mahaba na may mukha na puno ng pag-asa sa harap ng isang malaking bus na may nakapintang krus. Makikita rin ang eksena kung saan ang mga sundalong Pilipino na nakasuot ng uniforme na puno ng pawis ay nagtatayo ng matitibay na pader ng mga Arabo na gumuho gamit ang martilyo at spatula. At sa huling bahagi ng video, ang screen ay napuno ng isang himala na eksena kung saan ang mga batang Arabo na nawalan ng ngiti dahil sa tunog ng baril na may malinaw na mata ay nakasuot ng puting dobok at nagbigay ng kiay, hiling sa arnis kasama ang mga sundalong Pilipino na naglalabas ng pinakamaliwanag ng ngiti sa mundo. Sa huling subtitle ng maliwanag na video na iyon, nakasulat ang isang napakabigat na pangungusap. Ito ang tunay na kapayapaan ng Asya, ang militar ng Pilipinas. At habang kumakalat ang video na ito na nagpapainit sa mga smartphone sa buong Iran, sa sandaling iyon din, isa pang malupit na video na nagpatulo ng luhang dugo at pumukaw sa puso ng mga tao ang inupload at ibinahagi. Ito ay walang iba kundi ang eksena ng mapanlinlang na pagtakas ng itim na convoy ng Embahada ng China at ng mga kawani ng Embahada ng Russia na tumakas na may tambak na bagahe sa kanilang truck na dumaan sa sentral na kalsada ng Tehran noong nakaraang tanghali. Ang dalawang kahanga-hangang makapangyarihang bansa na sa loob ng maraming dekada ay nagsabi na sila ay kapatid na bansa na sinipsip ang langis ng Iran sa murang halaga at kinuha ang lahat ng matamis na kapakinabangan at nagpasikat. Ngunit sa sandaling ito ng matinding krisis, kung saan ang mga bomba ng Amerika ay bumubuhos na parang ulan sa ulo ng aming mga mamamayan
at ang mga bata ay namamatay na duguan, walang ni isang salita ng pag-aliw, at sila ay duwag na nagbalot ng kanilang mga gamit at tumakas na parang mga daga. Ang kanilang nakakasuka na likod ay ipinapakita ng live sa buong mundo. Mga kaibigan, nang ang dalawang napakasalungat na video na ito ay sabay na nag-play sa screen ng smartphone, hindi na kailangan ng mga Iranian ng anumang labis na paliwanag o komplikadong salita. Ang mga tao ay nakatitig sa dalawang video ng palitan na parang nawalan ng kaluluwa at patuloy lamang na umiyak, walang ni isa ang nagbukas ng bibig. Tanging isang malalim at malamig na katahimikan lamang ang bumalot sa air raid shelter. Ngunit sa ilalim ng malalim na katahimikan at napigilang galit na iyon, isang napakalaki at marangal na binhi ng himala ang tahimik na nagsimulang sumibol na hindi inasahan ng sinuman. Binasag ang katahimikan at ang mga tao ay nagsimulang isa-isang kumuha ng lumang ballpen at papel mula sa kanilang mga bulsa. Ang unang nagsimula ng himala ay ang mga aktivista at estudyante ng Tehran University. Sa isang sulok ng campus, kung saan ang lahat ng bintana ay nagkawasak-wasak dahil sa pambobomba, ilang estudyante ang lumuhod at nagtipon na parang bilog at nagsimulang gumuhit na parang baliw sa manipis na papel na puno ng alikabok na parang pinipiga ang kanilang lapis. Dahil hindi sila makakuha ng panulat na may pula at puti na tinta, gumuhit sila ng malaking bilog gamit ang itim na ballpen at pininturahan ito ng itim gamit ang maikling lapis at sa pilitang ginawa ang bandila ng Pilipinas. Ang bandila ng Pilipinas na iginuhit nila gamit ang nanginginig na mga kamay ay napakasimple at hindi perpekto. Ang bilog ay lubos na baluktot. Ngunit mga kaibigan, ang katumpakan ng pagguhit ay hindi mahalaga sa kanila kahit 1%. Sa halip na ang maruming bandila ng mga makapangyarihang bansa na kumukuha lamang ng kita at tumatakas ang kanilang matinding sigaw at kahulugan na patungo sa Pilipinas, ang tanging tagapagligtas na niyakap ang mga batang Arabo ng may katapatan at pagmamahal ay mas kumpleto kaysa sa anumang perpektong pagguhit. Nang ang mga estudyanteng iyon ay naglakad patungo sa lungsod na may hawak na baluktot na bandila ng Pilipinas, at ang eksenang iyon ay naipost bilang isa pang video sa internet, ang mga mahihirap na mga ngalakal sa palengke na nawalan ng kanilang palengke dahil sa pambobomba ay nagsimulang sumunod. Pumulot sila ng kumpol na dilaw na papel ng pambalot sa ilalim ng nasunog na tindahan at gumuhit ng malaking bandila ng Pilipinas gamit ang makapal na marker. Ang mga tao na mainipin na naghihintay sa pila sa duguan na pasilyo ng ospital na puno ng mga pasyente ay naglagay ng pulang marka sa likod ng kanilang puting reseta na hawak nila at gumuhit ng bandila ng Pilipinas. Sa isang gumuho na iskinita, isang matandang may sakit na may puting benda sa ulo at braso ay hindi mapigilan ang kanyang nanginginig na kamay. At kahit na ang kanyang mga linya ay lumalabas at nagulo ang kanyang pagguhit, hindi siya tumigil sa pagguhit ng bandila ng Pilipinas at malungkot na umiyak. Walang ni isa ang pilit na nagpagguhit sa kanila ng bandila ng Pilipinas. Hindi rin ito isang gulo na kinokontrol ng anumang malaking organisasyong politikal o puwersa sa likod. Ito ay ang pinakamadamdamin at pinakadalisay na alon ng himala kung saan ang 90 milyong kawawang mamamayan na lubos na pinabayaan sa impyerno ng digmaan ay kusang humanap ng kamatayan, mahigpit na humawak ng ballpen at sumigaw ng tulong. Ang dakilang alon ng bandila ng Pilipinas na nagsimula sa isang maliit na sulok ng campus ng Tehran ay kumalat na parang apoy at mabilis na kumalat sa malaking lungsod ng Isfahan sa timog. Kumalat din ito sa lungsod ng Sining, Shiraz. Sa Tabriz sa Hilaga, libu-libong tao ang nagsimulang magtakbuhan sa gumuho na lungsod na may hawak na sulat kamay na bandila ng Pilipinas sa kanilang dibdib. Sa daan-daang lungsod at nayon sa buong Iran, ang mga bandila ng Pilipinas na iginuhit ng kamay ay isa-isang nagsimulang idikit sa mga basag na bintana na parang mga medalya ng karangalan, at ang pila ng mga tao na nagtatakbuhan sa lungsod na may hawak na bandila na iyon sa kanilang ulo ay lumaki ng napakalaki na halos hindi na matansya ang dulo nito. Ako, habang nakasandal sa basag na bintana ng aking tanggapan at nakatingin sa nakakatakot na tanawin na iyon, lubos kong naramdaman sa aking buto ang isang malaking pagbangga sa pagitan ng aking malamig na katinuan bilang isang iskolar na nabuhay na nakakulong sa bulok na kasaysayan sa loob ng 35 taon at ng aking mainit na damdamin bilang isang mahinang tao na hindi mapigilan ang aking sarili na nanginginig.
Sa libu-libong taon ng kasaysayan ng diplomasya sa gitnang silangan na pinag-aralan ko ng buong pagpupunyagi sa loob ng 70 taon, masasabi ko na kailanman ay walang naganap na ganitong kalokohan. Ito ay isang walang katulad na himala sa kasaysayan ng sangkatauhan kung saan sa gitna ng isang malungkot na digmaan kung saan daan-daang missiles at bomba ang bumubuhos sa ulo, ang takot na mamamayan ay kusang nagpinta ng bandila ng isang hindi kilalang bansa sa kabilang panig ng mundo at nagtakbuhan sa lungsod na sumisigaw ng tulong. Hindi ito isang galit na demonstrasyon o protesta. Ito ay isang napakaluwalhating paggunita sa nakaraan. Sa loob ng mahabang 50 taon, ang alaala ng pawis ang mainit na alaala ng mga Pilipino na tahimik na naglinis ng mga kalsada sa disyerto na naglalagablab gamit ang kanilang makalyo na kamay. Para sa kanila ay nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng puso ng mga Iranian na parang buto, at ngayon, sa gitna ng pinakamalungkot at pinakamatinding sitwasyon ng digmaan, ito ay sumabog na parang bulkan at sabay-sabay na lumabas. At ang libu-libong bandila ng Pilipinas na iyon ay ngayon ay naging isang malaking alon na buong pagpupunyagi na lumalaki patungo sa isang sagradong destinasyon. Sa araw na iyon, hindi ako makapagpatago ng duwag sa sulok ng makitid at ligtas na tanggapan na ito. Sa labas ng bintana, libu-libong mamamayan ng aming bansa ang kumikilos na handang mamatay. Sa ibabaw ng lungsod na puno pa ng usok at labi ng pambobomba, ang mga mamamayan na may hawak na bandila ng Pilipinas sa kanilang kamay ay nagsimulang magtipon na parang mga langgam, isa-isa, kasama ang kanilang maliliit na anak. Ako ay nakatingin ng walang kibo sa maluwalhating tanawin na iyon mula sa bintana ng aking tanggapan, ngunit dahan-dahan akong tumayo ng mabigat. Ako ay isang 72 taong gulang na may sakit na katawan. Ang cartilage sa aking tuhod ay halos wala na at masakit na rin ang paglalakad. Mahigpit akong binalaan ng doktor na huwag masyadong maglakad o mag-excite dahil sa panganib sa aking puso. Ngunit habang ang mga kabataan, nakaedad ng aking apo, ay tumatakbo sa duguan na lungsod na iyon na may hawak na bandila ng Pilipinas upang iligtas ang aming inang bayan, hindi ako, isang matandang intelektual ng bansang ito, maaaring magtago at manginig sa aking silid na parang daga. Binuksan ko ng marahas ang drawer ng aking mesa gamit ang nanginginig kong kamay. Ilang araw na ang nakakaraan. Nang bisitahin ako ng aking mahal na apo sa aking tanggapan, iniwan niya ang isang blankong sketchbook sa sulok ng mesa. Maingat kong kinuha ang puting papel na iyon na parang isang sagradong bagay at maingat kong inilatag sa mesa. At humanda ako, kinuha ko ang isang pulang marker mula sa drawer at mahigpit itong hinawakan. Ang aking payat na kamay ay nanginginig na parang nanginginig na dahon. Hindi ko alam kung ito ay dahil sa aking katandaan at paghina o dahil sa pagguho ng lahat ng aking pinaniniwalaan sa buhay at ang labis na damdamin na bumabalot sa akin. Malalim akong huminga at dahan-dahang sinimulang ipinta ang bandila ng Pilipinas sa gitna ng papel. Ang bandila ng Pilipinas na ipininta ko ay simple din at hindi perpekto tulad ng sa ibang mamamayan. Ang bilog ay baluktot na parang alon dahil sa nanginginig kong kamay sa katandaan, ngunit hindi ako tumigil sa pagguhit. Alam na alam ko sa aking buto kung anong nakakatakot at maluwalhating kahulugan ng pagbabayad puri, ang ibig sabihin ng pagguhit ng bandila ng Pilipinas gamit ang aking maruming kamay. Ako na sa loob ng 13 taon ay sumulat ng daan-daang mapagmataas na kasaysayan at nagpuri sa mga makapangyarihang bansa. Nang hawakan ko ng mahigpit ang bandila ng Pilipinas sa aking dibdib at dahan-dahang lumabas, ang masamang amoy ng pulbura na halo sa maalon na hangin ay sumaksak sa aking ilong. Sa labas ng lungsod, patuloy pa ring maririnig ang tunog ng mga pagsabog ng militar ng Amerika na parang symphony ng kamatayan. Ngunit ang mga taong lumabas sa lungsod ay hindi tumigil sa paglakad kahit sa nakakatakot na tunog ng mga bomba. Sa halip, habang lumalakas ang tunog, libu-libo pang tao ang lumabas mula sa makitid na mga eskinita na parang dulo ng niyebe sa Tagsibol at nagtipon sa pangunahing kalsada. Sa kanilang mga kamay, libu-libong bandila ng Pilipinas na may iba't ibang hugis at laki ang iwinawagayway sa araw. Ang ilan ay manipis na papel na punit mula sa math notebook ng mga estudyante at ang ilan naman ay kumpol na papel ng pambalot na pinulot mula sa basurahan. Nakita ko rin ang isang binatilyo na may balot na duguan sa kanyang braso at ulo na buong pagmamalaki
na iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas na direktang ipininta sa kanyang braso gamit ang pulang marker at sumisigaw. Sa sandaling iyon mismo, kasabay ng isang ingay na nagpagalaw sa lupa, lumabas ang itim na armored vehicle at sasakyan ng Revolutionary Guard, ang pinakamalupit at walang awa na kapangyarihan sa Iran, sa dulo ng kalsada at tuluyang binlock ang kalsada. Ang mga sundalo, na armado mula ulo hanggang paa, ay lumabas mula sa sasakyan at bumuo ng isang perpektong formasyon at nagsimulang itutok ang kanilang baril sa amin. Nagulat ang mga tao sa matinding takot na baka lumipad ang bala at saglit na natigilan at tumigil. Isang nakakasakal na tensyon ang bumalot sa malamig na hangin ng lungsod. Ngunit, mga kaibigan, nakakagulat na walang ni isa ang tumalikod at duwag na tumakas o umuwi. Binasag ang katahimikan at mayroong isang tao sa harapan ng grupo na buong pagpupunyagi na iwinagayway ang kanyang kumpol na bandila ng Pilipinas ng mas mataas at mas malaki patungo sa baril at sumigaw. Pagkatapos, na parang nagkasunduan, daan-daan at libu-libong tao, nakatabi niya ang sabay-sabay na iwinagayway ang kanilang sulat kamay na bandila ng Pilipinas sa kanilang ulo at nagsimulang lumakad, isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Bumagsak ang ilang tear gas canister na inilunsad mula sa mga baril ng Revolutionary Guard sa gitna ng grupo at sumabog. Ang puting usok na parang nakalalason na gas ay umakyat, sumaksak sa baga ng mga tao at piniga ang kanilang mga luha. Ang mga mamamayan ay umubo at sumuka ng uhog na may dugo, ngunit hindi nila binitawan ang bandila ng Pilipinas sa kanilang kamay at buong pagpupunyagi na pinanindigan ang kanilang pwesto. Dumating muli ang mga bala na nagpunit ng laman. May ilang mamamayan sa unahan ang bumagsak sa sahig na duguan, kasabay ng isang hiyawan. Sa impyernong sandali na iyon, ang binatilyo na katabi ko, na may maitim na mukha sa uling, ay nagmamadaling hinawakan ang aking braso. Profesor, hindi tama ang ginagawa ninyo rito. Baka mamatay kayo sa dugo. Ito ay isang digmaan. Pakiusap, tumakas kayo agad sa likod. Nakatitig ako sa kamay ng humihingal na binatilyo. Ang kanyang bata at magaspang na kamay, na puno ng pawis at alikabok, ay biglang nagpaalala sa akin ng kamay ng binatilyo na Pilipino na nakita ko 60 taon na ang nakakaraan sa isang mainit na araw sa Tehran, sa Manila Avenue. Upang iligtas ang kanyang mahirap na inang bayan, lumipad siya sa malayong disyerto at nagtrabaho ng husto na halos mabasag ang kanyang buto at ang kanyang kamay ay nagkaroon ng kalyo at sugat. Ang kanyang napakaluwalhating kamay na iyon ay hindi kamay ng isang magnanakaw na dumating upang magnakaw ng taksil na parang makapangyarihang bansa. Sila ang tunay na tagalikha at tagapagligtas na nagbuhos ng dugo at pawis sa aming walang buhay na disyerto at lumikha ng isang maluwalhating bagay. Kung iisipin ko ang sagradong pawis na idinanak nila para sa amin 15 taon na ang nakakaraan, ang pagtakas ko sa likod ng eskinita sa takot sa ilang bala ay isang kahihiyan na mas masahol pa kaysa sa hayop para sa isang iskolar na nabuhay ng may kaginhawaan sa buong buhay niya. Tahimik akong humarap sa binatilyo na humihila sa aking braso at matigas na umiling. Ikinuyom ko ang sketchbook na nakatago sa aking dibdib at dahan-dahang inilabas at inilatag. Ito ay ang mapagmataas na bandila ng Pilipinas na iginuhit ko ng awkward gamit ang nanginginig na kamay. Mahigpit kong hinawakan ang manipis na papel na iyon ng 2 kamay at dahan-dahang iwinagayway ito sa langit ng buong lakas ng aking buhay at buong pagmamalaki. Nanginginig ang aking tuhod at nanginginig ang aking braso na parang nanginginig na dahon, ngunit hindi ko kailanman ibinaba ang aking kamay na may hawak na bandila ng Pilipinas. Ang paligid ay biglang naging kakaiba na tahimik na parang binuhusan ng tubig. Sa gitna ng malungkot na digmaan na puno ng usok ng tear gas, ang isang 72 taong gulang na iskolar na payat at balat na lang ang katawan ay nakatayo ng matigas na parang malaking bundok na may luha sa kanyang mga mata. Mahigpit na hawak ang sulat kamay na bandila ng Pilipinas. Hinarap ko ang Revolutionary Guard na nakatutok sa akin ng baril at ang mga taksil na makapangyarihang bansa ng Amerika at kanluran at sumigaw ako ng mababa ngunit malinaw na parang hayop na halos mapunit ang aking lalamunan. Hindi na namin gusto ang maruming mananakop na gustong sakupin kami. Kami, mga mamamayan ng Iran, ay gusto ang Pilipinas, ang tunay na kaibigan na magsasama ng pawis at luha para sa amin.
May isang tao sa grupo na nagvideo ng kahangahangang tanawin na iyon gamit ang kanyang smartphone habang duguan at ipinapakita ito sa buong mundo. Ngunit wala akong pakialam sa kamera. Tanging ang mainit na titig ng mga kabataan na nakatayo sa harap ko at nagwawagayway ng bandila ng Pilipinas at ang matinding sigaw ng natimilyong mamamayan ng Iran na umiiyak ng tulong at hindi binitawan ang bandila ng Pilipinas kahit sa matinding usok ng tear gas ang lubos kong naramdaman sa aking buto sa buong katawan ko. Mga kaibigan, sa sagradong sandali na iyon mismo, narinig ko ang nakakatakot at dakilang tunog ng aking bulok na pananaw sa mundo na pinaniniwalaan kong hindi kailanman mali sa loob ng 25 taon ng aking buhay na nagkawasak-wasak ng lubusan at gumuho ng walang bakas. Itinuro sa akin ng mga aklat ng kasaysayan na ang mga bansa ay kumikilos lamang ng malupit sa pamamagitan ng malamig na interes. Ngunit ngayon, sa impyernong lungsod na ito, libo-libong tao ang duguan at wala silang kahit anong material na pakinabang o kahit $1. Ngunit sumisigaw lamang sila ng pangalan ng Pilipinas, isang maliit na bansa sa Asya na taos-pusong niyakap sila na parang baliw. 50 taon na ang nakakaraan. Ang bawat hakbang ng dakilang Pilipino na naglinis ng mga kalsada sa buhangin ng disyerto na ito sa pamamagitan ng luhang dugo habang pinupuno ng tubig ang mga tuyong lupa ay nagtipon-tipon at ngayon ay naging pinakadakila at pinakamalaking bagyo ng Himala na nagligtas sa buhay ng 90 milyong mamamayan ng Iran at bumaligtad sa diplomasya ng buong mundo. At ang bagyo ng Himala na ito ay ngayon ay bumabalot na parang malaking tsunami patungo sa pinakasagradong lugar ng pangako na ipinanindigan ng mga Iranian sa kanilang buhay, ang Manila Avenue mismo, at magbubukas ng ikatlong yugto. Ang video ng aking awkward at baluktot na bandila ng Pilipinas na iwinagayway ko sa gitna ng usok ng tear gas na may luhang dugo kasama ang aking 72 taong gulang na katawan ay kumalat ng baliw sa buong mundo sa pamamagitan ng luma at halos naputol na linya ng komunikasyon ng Iran sa gabing iyon. Ang madamdaming 15 segundong video ng isang matandang iskolar na nabuhay ng mayabang bilang istoryador sa buong buhay niya na tinanggihan ang maruming lohika ng interes ng mga makapangyarihang bansa at sumigaw ng pangalan ni Pilipinas, isang maliit na bansa sa Asya, ay ibinahagi sa milyon-milyong tao at naging malaking apoy. Ngunit hindi ko alam kung anong uri ng tsunami ng Himala ang idudulot ng video na iyon hanggang sa gabing iyon. Kinabukasan, sumikat na ang araw. Hindi ako nakatulog at nagulat ako sa malaking at kakaibang ingay na naririnig mula sa labas sa madaling araw kaya tumalon ako mula sa kama. Napakagulo sa labas ng bintana. Mula sa malayo, naririnig ang hiyawan ng mga tao na parang sigaw ng hayop at ang malaking tunog ng mga yabag na nagpapagalaw sa lupa ay lumalaki habang lumilipas ang oras at nakakatakot na nanginginig ang buong lupa ng lungsod. Buong pagpupunyagi kong kinaladkad ang aking nanginginig na mga paa, dahan-dahang tumayo at lumapit sa bintana. At nang buksan ko ang bintana at sumilip sa labas, nawalan ako ng hininga sa gulat na parang tumigil ang aking puso at ako ay natigilan. Ang lungsod ay puno ng alon ng mga itim na tao, walang bakas ng espasyo. Ang laki ng grupo na nasaksihan ko kagabi ay lubos na iba. Ang mga tao na ilang daan, ilang libo lamang kagabi, ay ngayon ay naging isang napakalaking tsunami na may daan-daang libong tao na halos hindi na matansya ang dulo na bumalot sa pangunahing kalsada ng lungsod. At ang daan-daang libong tao na iyon ay walang ni isa ang naiwan, sabay-sabay na naglalakad ng tahimik patungo sa iisang direksyon. Sa kanilang mga kamay, tiyak na mas marami kaysa kahapon, libu-libong sulat kamay na bandila ng Pilipinas ang iwinawagayway na parang baliw sa hangin ng bukang liwayway. Kung ang maliit na video na in-upload ko kagabi ay isang apoy, ngayon, ang malaking kalsada ng bandila ng Pilipinas na nagkalat sa harap ko ay isang napakalaking apoy na naglalagablab na parang susunugin ang buong Tehran. Nagmamadali akong nagsuot ng jacket at tumakbo ng baliw sa hagdan at sumama sa pila ng malaking grupo. At agad kong hinawakan ang braso ng isang babae na halos nasa edad medya na abala sa pagdaan sa tabi ko at tinanong, "Saan papunta ang napakaraming tao na ito ngayon?" Hinarap ako ng babae na may mukha na puno ng pawis at sumagot ng may malakas na boses na parang napakalinaw,
Pumupunta kaming lahat ngayon sa Manila Avenue. Manila Avenue. Nang marinig ko ang maluwalhati at maliwanag na 3 letra na iyon, nanindig ang aking balahibo at naramdaman ko ang matinding panginginig na parang nabasag ang aking utak sa puti. Ang Manila Avenue, anong lugar iyon? 50 taon na ang nakakaraan. Ito ang dakilang kalsada na itinayo ng mga payat na construction worker na lumipad mula sa isang mahirap na bansa na hindi kilala. Sa ibabaw ng naglalagablab na disyerto na nagdanak ng pawis na halos mabasag ang kanilang buto. Sa loob ng maraming dekada ng malupit na panahon, habang ang bagyo ng revolusyon ay sumisira at ang malungkot na digmaan ay paulit-ulit na nilalamon ang lupain na ito at lahat ng gusali ay gumuho at nagbago ang pangalan, ito ang tanging kalsada ng himala na ipinanindigan ng mga Iranian sa kanilang buhay, hindi kailanman binago ang pangalan at pinakasagradong pinrotektahan. Ang malaking yabag ng mga tao ay walang tigil. Sa wakas, mula sa gitna ng daan-daang libong tao na iyon, nagsimulang sumigaw ang isang malaking slogan mula sa bibig ng isang tao. Sa una, ito ay isang maliit na sigaw lamang ng ilang tao. Ngunit ang boses na iyon ay lumaki ng nakakatakot na parang bola ng nyebe at sa wakas ay naging isang matinding ingay na parang kulog na wawasak sa kulay abo na kalangitan ng Tehran habang ang boses ng daan-daang libong tao na bumalot sa kalsada ay nagkaisa. Ipadala ang Philippine Peacekeeping Force. Tawagin ang Pilipinas na magliligtas sa atin. Sa nakakasakit ng damdamin na sigaw na iyon, nawalan ako ng lakas sa aking mga paa at natigilan ako ng matagal. Bilang isang scholar na nag-aral ng diplomasya sa buong buhay niya, alam na alam ko sa aking buto kung gaano kalaki at nakakagulat ang kakaibang pangyayari na ito kung saan ang mga mamamayan ng isang bansang nasa digmaan ay humingi ng tulong at kusang sumisigaw ng militar ng isang hindi kilalang bansa. Ngunit ang pangalan ng tagapagligtas na mahina nilang isinisigaw ay hindi ang Amerika na mapagmataas na nagpapagalaw sa mundo. Hindi rin ito ang Russia na may hawak na napakalaking armas nuklear o ang China na nagpapalitaw ng pera. At kailanman ay hindi lumabas sa kanilang bibig ang pangalan ng mga kahanga-hangang makapangyarihang bansa na permanenteng miyembro ng UN Security Council. Tanging ang Pilipinas lamang ang tanging tagapagligtas na pinaniniwalaan at sinisigaw nila. Sa sandaling iyon mismo, isang napakakagulat at nakakatindig ng balahibo na tanawin ang nagkalat sa harap ko. Ang itim na armored vehicle ng Revolutionary Guard na nagpaulan ng tear gas at rubber bullets sa grupo kahapon at naging walang awa na parang hayop ay muling lumabas sa dulo ng kalsada at hinarangan ang aming daanan. Ang daan-daang sundalo na armado mula ulo hanggang paa ay lumabas mula sa sasakyan at itunuro ang kanilang baril sa grupo. Akala ko, halos tumigil ang aking puso na magaganap ang isang madugong at malungkot na patayan tulad kahapon. Ngunit ngayong umaga, lubos na iba ang atmosfera. Ang nakakabingi na tunog ng megaphone na naglalabas ng galit ay hindi naririnig. Hindi rin lumipad ang nakakatusok na tear gas na nagpunit sa balat ng mga tao. Ang mga sundalo ng Revolutionary Guard ay nakatayo lamang ng matigas sa tabi ng armored vehicle at nakatingin ng walang kibo sa daan-daang libong tao na lumalapit na parang tsunami na may hawak na libu-libong bandila ng Pilipinas. Hindi sila gumawa ng anumang mapilit na aksyon o marahas na pagpigil sa grupo, kundi nagbukas lamang ng daan. Napakakakaiba nito, kaya tinanong ko ang binatilyo na nakatayo sa tabi ko at nagwawagayway ng bandila ng Pilipinas. Bakit hindi tayo inaatake ng malupit na Revolutionary Guard ngayon at tinitignan lang tayo? Ang binatilyo ay sumagot sa akin sa napakababang boses na bumabalot sa aking buto dahil ang Pilipinas ay hindi natin kaaway. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, isang malaking kampana ang tumunog sa aking dibdib. Tama. Ang Pilipinas ay hindi kailanman aming kaaway. Hindi ito isang bansa na naghulog ng malupit na misail sa ulo ng aming mga mamamayan at pumatay ng mga pamilya, ni isang taksil na magnanakaw na dumating upang kunin ang itim na langis sa ilalim ng aming lupa. Kaya, kahit ang nakakatakot na Revolutionary Guard na sinasabing walang dugo at luha ay hindi makakahanap ng dahilan upang hilahin ang gatilyo o itutok ang kanilang baril sa harap ng pila ng bandila ng Pilipinas na umiiyak at kusa nilang inilagay ang kanilang armas at tumahimik. Ito ay ang sandali kung saan pinatunayan ang dakilang himala na tanging ang katapatan lamang ang perpektong nagwawagi sa baril. Lumaki ang pila ng nakakatakot.
Mula sa lahat ng makitid na eskinita ng Iran, ang mga tao ay lumabas na parang baha. Narinig din ang nakakataba ng puso na balita sa radyo na nagsimula na ang libu-libong martsa sa Isfahan sa timog patungo sa Manila Avenue. Sa Shiraz, ang lungsod ng Sining, at sa Tabriz sa Hilaga, naganap din ang nakakatindig ng balahibo na himala. Sa lahat ng malalaking lungsod ng Iran, 90 milyong tao ang sumisigaw lamang ng isang pangalan Pilipinas at naglalakad patungo sa sentro. Ako, habang naglalakad sa gitna ng maluwalhating pila, napawis, nag-isip sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso. Ang mga mapagmataas na makapangyarihang bansa sa kanluran ay nagpadala ng napakalaking hukbo sa gitnang silangan sa loob ng maraming dekada, nagbuhos ng napakalaking dolyar at nagpapakita ng lahat ng maluwalhati at mapagpaimbabaw na diplomatikong kilos. Ngunit walang ni isang bansa sa mga kahanga-hangang bansa na iyon ang nakapag-iwan ng kanilang pangalan ng ganito kasagrado sa puso ng mga Iranian. Tanging ang iisang bansa lamang na dumating sa walang buhay na lupain na ito na nakasuot ng luma at pawis na uniforme sa halip na maluwalhating mamahaling suit at may hawak na malamig na martilyo at kasangkapan sa halip na grandiyosong pananalita, ang patuloy na nabubuhay bilang pinakamaluwalhati at mainit na araw sa puso ng mga tao kahit sa desperadong sandali ng nakakatakot na digmaan na ito, 5,000 taon na ang nakakaraan. Habang papalapit ang pila sa Manila Avenue, lalong dumami ang mga tao na halos walang lugar na apakan. At sa malayo, ang malaking sign ng Manila Avenue na nagniningning sa pula sa ilalim ng liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang magpakita ng kanyang kahanga-hanga at maringal na anyo. Alas 5 ng umaga, ang mga tao na naglakad ng tahimik sa buong gabi, dumaan sa mga labi ng pambobomba at nilampasan ang mga gumuho na pader, ay walang sinabi. Nakatayo lamang sila ng may paggalang sa harap ng malaking sign ng Manila Avenue, mahigpit na niyakap ang kanilang simple at sulat kamay na bandila ng Pilipinas sa kanilang dibdib at nanalangin na may luha sa kanilang mga mata. Sa malamig na hangin ng bukang liwayway na puno pa ng masamang amoy ng pulbura, sila ay nagpunas ng luha na parang mga peregrino na nakakakilala sa sagradong lugar na ito sa loob ng maraming dekada. Habang lumilipas ang oras, ang ilang dosenang tao ay naging ilang daan at ang mga tao ay nagsimulang lumabas mula sa mga eskinita na parang talon. Sa bubong ng isang kalapit na gumuho na gusali, libu-libong tao ang nakatayo ng balisa at iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas na parang baliw sa langit. Ang 10-10 malalaking kalsada na konektado sa Manila Avenue ay isa-isang napuno ng lubusan ng mga tao. Matapos ang 2 oras, naging 10,000 tao. At matapos ang 3 oras, hindi ko na matansya ang dulo ng napakalaking pila. Ito ay parang isang napakalaking karagatan ng buhay na halos hindi makahinga na nilikha ng tao. Ito ay isang maluwalhating karagatan kung saan libu-libong bandila ng Pilipinas ang umiiyak at iwinawagayway. Ako ay nakatayo ng walang kibo sa gitna ng nakakasakal na karagatan na iyon. Ang mga bandila na maingat na hawak ng mga tao sa paligid ko ay malinaw na tumusok sa aking matatandang mata. Ang ilan ay manipis at puting papel na punit mula sa lumang math notebook na ginamit ng mga bata na iginuhit nila ang bandila ng Pilipinas ng awkward gamit ang kanilang laway. Ang ilan ay nilagyan ng pulang dugo ang lumang bag ng gamot mula sa butika at sa pilitang pininturahan ang bandila ng Pilipinas. Ang isang matandang babae na nakabaluktot ang likod ay maingat na binurdahan ang puti at pulang sinulid sa kanyang puting panyo gamit ang karayom at sinulid at gumawa ng pinakamaganda at madamdaming bandila ng Pilipinas sa mundo. At may ilang tao na may dalang sulat ng kahilingan na puno ng mga letra at luha sa halip na bandila. Ito ay isang matindi at apurahang sulat ng kahilingan na direktang isinulat gamit ang kamay sa gitna ng nakakatakot na takot sa digmaan. Buong pagpupunyagi kong hiniling sa isang bata pang babae na nakatayo sa tabi ko na pakiusap, ipakita niya sa akin ang sulat ng kahilingan na iyon kahit isang beses lang. Tinignan niya ako ng kanyang mapula at maga na mga mata at walang pag-aatubiling ibinigay niya sa akin ang kumpol na papel na iyon. Lumunok ako ng tuyong laway at dahan-dahang sinimulang basahin nang malakas ang malungkot na salita na nakasulat sa papel. Kami ay hindi kailanman gusto ang mapagmataas na Amerika na gustong sakupin kami gamit ang puwersa. Hindi na kami naniniwala sa Russia na laging nagtataksil at tumatakas.
Itinuturing namin ang China na isang kaaway na naghahabol lamang ng kita at interes. Pakiusap, ipadala ninyo sa amin ang tunay na kaibigan sa aming namamatay na kalagayan. Taos-puso kaming lumuluhod at nananalangin sa gobyerno ng Pilipinas. Habang mahigpit kong hawak ang manipis na sulat ng kahilingan na iyon sa aking dalawang kamay, nababalot ako sa sakit na parang napunit ang aking puso at sa labis na damdamin at natigilan ako ng matagal, hindi makagalaw kahit isang hakbang. Bilang isang scholar ng international diplomacy na mayabang at may mataas na pagtingin sa sarili, nabasa ko na ang libu-libong labis at mapagmataas na diplomatikong dokumento at sanaysay ng mga bansa. Ngunit ang ilang linyang ito, na simple at magaspang, na isinulat ng isang ordinaryong mamamayan, ay mas matalas at nakakatakot na tumusok sa aking bulok na kaluluwa at nagpira-piraso kaysa sa anumang maluwalhating diplomatikong dokumento na may gintong ukit na nabasa ko sa buong buhay ko. Hindi ito isang mapagpaimbabaw na deklarasyon na inihanda ng isang mapagmataas na puting politiko sa isang malambot na mesa. Ito ay ang pinakamabigat at sagradong panalangin para sa kaligtasan na isinulat ng isang kawawang mamamayan na baka mamatay bukas o sa susunod na araw dahil sa bomba sa gitna ng isang lungsod na naging abo na mahigpit na pinaniniwalaan ang Pilipinas lamang na may luhang dugo. Sa sandaling iyon mismo, narinig ko ang isang maliit na boses na umiiyak sa tabi ko na nanginginig ang mga balikat. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang napakabata at payat na babae na halos 20 taong gulang pa lamang. Mahigpit niyang niyakap ang kumpol na bandila ng Pilipinas sa kanyang dibdib at habang tumutulo ang luha mula sa kanyang panga, tahimik siyang nakikipag-usap sa kawalan na parang nag-iisa. Sinasabi sa akin ng aking lola, bago siya mamatay, habang mahigpit niyang hinahawakan ang aking magaspang na kamay at umiiyak, ang kuwento noon, napakatagal na ang nakakaraan, nang dumating ang mga hindi kilalang Pilipino, na payat at maitim ang mukha, upang magtayo ng kalsada sa disyerto ng aming nayon. Sinasabi niya na kahit sila ay halos mamatay sa uhaw sa ilalim ng naglalagablab na araw na mahigit 50 degrees Celsius, hindi nila ininom ang kanilang mahalaga at malamig na tubig na ibinigay sa kanila, kundi dahan-dahang ibinigay muna sa bibig ng mga hubad na bata ng nayon. Ang aking lola ay namatay nang hindi kailanman nakalimutan ang mainit at madamdaming titig ng mga Pilipino na iyon na nagligtas sa kanya. Nang marinig ko ang madamdamin na pagtatapat ng batang iyon, naramdaman ko na parang sinunog ang aking mga mata ng kahoy at ang hindi mapigilang luha na parang hayop ay umagos. Isang baso ng tubig, 50 taon na ang nakakaraan. Sa ilalim ng malupit na araw ng disyerto na nagpapaso sa balat, isang dakila at mahirap na binatilyong manggagawa ng Pilipinas na hindi man lang nag-iwan ng kanyang pangalan ay masaya at nakangiti na ipinasa ang isang baso ng tubig na parang kanyang sariling buhay sa isang hindi kilalang bata mula sa Iran na naghihirap sa uhaw. Ang maluwalhating sakripisyo na parang sa hayop na iyon, ang alaala ng dakilang hakbang na iyon ay lumampas sa mahabang kalahating siglo. At ngayon ay naging isang bandila ng Pilipinas na mahigpit na hawak sa nanginginig na kamay ng kanyang apong babae na perpekto at maliwanag na nagbibigay kulay sa lungsod ng kamatayan na ito. Sa loob ng 35 taon, habang nag-aaral ng napakalamig at matalas na kasaysayan ng diplomasya, kailanman ay hindi ko man lang naisip na magkakaroon ng ganitong himala. Hindi ito isang mababaw at mapanlinlang na alyansa na pinagtibay sa pamamagitan ng paglalagay ng selyo sa papel. Hindi rin ito isang mapagpaimbabaw na ugnayan na pinagtibay sa pamamagitan ng maruming pera at interes na maaaring ipagtaksil anumang oras. Ito ay ang alaala ng dakila at sagradong debosyon na tahimik ngunit pinakamalakas na ipinasa sa mundo mula sa henerasyon ng ama na naghirap sa pamamagitan ng katapatan at dugo patungo sa henerasyon ng anak na pinahihirapan. Sa wakas, ang pila ng mga tao na nagtipon na parang ulap sa harap ng sign ng Manila Avenue ay umabot sa mahigit 100,000 tao at pinaparalisa ang buong lungsod. Sa langit, ang itim na usok na nilikha ng pambobomba ng militar ng Amerika ay patuloy na bumabalot ng hindi komportable at sa labas ng lungsod, ang tunog ng mga pagsabog ng bala ay patuloy na naririnig na nagpapagalaw sa lupa. Ang madugong at malungkot na digmaan ay hindi pa tapos. Ngunit tanging ang Manila Avenue lamang ang isang sagradong lugar at parang banal na proteksyon na lubos na hiwalay sa malupit na batas ng mundo. Ang nakakabingi na tunog ng baril,
ang galit na Revolutionary Guard, at ang anumang nakakatakot na karahasan at kapangyarihan sa mundo ay hindi kailanman makakapigil sa malaking alon ng mga tao na sumisigaw ng Pilipinas. Kahit isang hakbang, daan-daang libong mamamayan ng Iran ang naghihintay sa Pilipinas na parang himala sa Manila Avenue, habang buong pagpupunyagi na iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas. Hinawi ko ang magaspang na alon ng mga tao at dahan-dahang lumakad, na parang isang peregrino na tumatak sa sagradong lupa, at maingat na lumapit sa harap ng sign ng Manila Avenue. 50 taon na ang nakakaraan, ang madamdaming tanawin na iyon ay lumitaw sa aking harapan na parang isang matingkad na hologram, kung saan ang payat at maitim na mukha na binatilyo na Pilipino na nakita ko sa ilalim ng araw ay maingat at may pagmamahal na hinaplos ang malamig na sign na ito gamit ang kanyang makalyo at sugatan na kamay. Ang mga salita na sinabi ng binatilyo na nagpapakita ng kanyang puting ngipin at may maliwanag na ngiti sa isang simple at tapat na boses ay malinaw na umalingaw-ngaw sa aking tainga. Napakasaya ko na ang pangalan ng ating maluwalhating bansa ay narito sa malayong lupain na halos sumabog ang aking dibdib. Dahan-dahan kong inunat ang aking nanginginig at may kalyo na matatandang kamay at tahimik at may paggalang kong hinaplos ang malaking bloke ng granite na inukit ng mga dakilang ninuno ng Pilipinas gamit ang kanilang mga kamay. Ang magaspang at malamig na pakiramdam ng matigas na bato ay dumaan sa aking matatandang daliri, dumaan sa aking mga ugat at kumalat sa aking buong katawan na parang panginginig. At sa sagradong sandali na iyon mismo, lubos kong naunawaan sa aking buto na ang mga letrang Persian at Pilipino na malalim na nakaukit sa matigas na bato na ito ay hindi lamang pangalan ng kalsada na gumagabay sa mga hindi kilalang tao. Ito ay ang pinakadakila at sagradong pangako ng dugo na iniwan ninyo sa amin. Ito ay ang katapatan na parang sa isang hayop at panunumpa ng mga Pilipino na kung sakaling kami ay mahulog sa bingit ng nakakatakot na pagkabigo at mawala ang lahat at duguan na bumagsak, kahit na itapon kami ng buong mundo, tiyak na ililigtas ninyo kami. At ngayon, matapos ang 50 taon, sa gitna ng wasak na Iran, ang dakilang pangako na iyon ay nabuhay at huminga ng pinakamaluwalhati at perpekto sa kasaysayan ng sangkatauhan bilang daan-daang libong umiiyak na boses at libu-libong nagwawagayway na bandila ng Pilipinas. Ang apoy ng pambobomba na nagpula sa kalangitan ng Tehran ay unti-unting humupa at daan-daang libong mamamayan ng Iran ang umiiyak ng walang tigil sa harap ng sign ng Manila Avenue. Sa mismong sandali ng kapalaran na iyon, sa kabilang panig ng mundo, ang kabisera ng Pilipinas, ang Maynila, na lubos na naiiba sa impyerno ng gitnang silangan, ay payapa at tahimik. 2:00 ng madaling araw nang ang lahat ay natutulog ng mahimbing. Isang lihim na urgent cable na dumaan sa pinakamalalim na secure communication network ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ay biglang dumating sa National Security Room sa basement ng Malacañang Palace na lumampas sa madugong sandstorm. Ang isang batang kawani ng National Security Room na nagpapawis at gising ay agad na tumalon na parang spring nang makita niya ang na-decode na mensahe na ipinapakita sa monitor. Ang kanyang mga mata ay lumaki na halos sumigaw at ang kanyang nanginginig na mga kamay ay humawak ng lapis at nagsimulang agad na mag-ulat ng emergency situation sa pinakamataas na liderato ng bansa na parang baliw. Ang maikling at sagradong urgent cable na iyon na dumating at nagbasag sa katahimikan ng madaling araw ay puno ng napakakagulat at hindi kapani-paniwalang katotohanan na sapat na upang gulatitin ang liderato. Kasalukuyang oras sa sentro ng Tehran, Iran, gitnang silangan, sa Manila Avenue, na itinayo ng mga construction worker ng Pilipinas, 15 taon na ang nakakaraan, daan-daang libong mamamayan, sa 90 milyong mamamayan ng Iran, ang nagtitipon ng kusang loob at nagtataya ng kanilang buhay. Sa kanilang mga kamay, libu-libong sulat kamay na bandila ng Pilipinas ang iwinagayway. Ngayon, matapos ang pagtakas ng Amerika at Russia, ang mga mamamayan ng Iran ay tanging ang Pilipinas lamang ang itinuturing na kapatid at taus-pusong humihingi ng pagpapadala ng peacekeeping force at tulong sa pagbangon. 4:00 ng umaga. Sa kumpol na conference room ng lihim na bunker sa basement ng Malacañang Palace na mahigpit na nakasara, ang maliwanag na puting ilaw ay umilaw. Ang Pangulo ng Pilipinas,
na agad na ipinatawag mula sa kanyang kama ay nagbukas ng mabigat na pintuan ng bakal at pumasok na may matigas na mukha. Sumunod sa kanya ang Secretary of Foreign Affairs, Secretary of National Defense, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at National Security Advisor at iba pang pinakamataas na leader ng Pilipinas na may hawak sa kapalaran ng bansa na tahimik na umupo sa bilog na mesa. Sa loob ng conference room, isang napakabigat at matinding katahimikan ang bumalot, walang ni isa ang nangahas na magsalita muna. Sa harap nila, sa malamig na mesa ng conference room, may ilang larawan na lihim na kinuha mula sa Tehran at ipinadala, na maliwanag na nakalagay. Ang nakakatindig ng balahibo na larawan ng daan-daang libong tao na bumalot sa Manila Avenue, na lampas sa mga labi ng pambobomba. Ang larawan ng mga kawawang mamamayan na may balot na duguan, na may hawak na simple at sulat kamay na bandila ng Pilipinas na iginuhit ng awkward at sumisigaw sa langit. At ang madamdaming larawan ko, isang 72 taong gulang na iskolar na nakatayo sa gitna ng usok ng tear gas, na may nanginginig na kamay na may hawak na sulat kamay na bandila ng Pilipinas at sumisigaw sa Revolutionary Guard. Kinuha ng Pangulo ang mga malungkot at sagradong larawan na iyon sa mesa gamit ang kanyang dalawang kamay at matagal na nakatingin nang walang sinasabi. Ang mga mata ng Pangulo na nakatingin sa matinding titig ng mga Iranian at sa simple na bandila ng Pilipinas sa larawan ay bahagyang namula at nanginginig. Sa wakas, binuksan ng Pangulo ang kanyang bibig sa napakabigat at tahimik na boses. National Security Advisor, ang daan-daang libong tao sa larawang ito at ang bandila ng Pilipinas na kanilang iwinawagayway ito, ba ay totoo na isang kilos na kusang ginawa ng mga mamamayan na lumabas sa lungsod nang walang interbensyon ng gobyerno ng Iran o ng isang partikular na puwersang politikal? Lumunok ang National Security Advisor ng tuyong laway at matigas na sumagot. Opo, Pangulo. Matapos kumpirmahin sa pamamagitan ng pag-deploy ng lahat ng pinagmulan ng impormasyon, wala ni 1% interbensyon ng anumang organisasyon ng Estado o anti-gobyerno ang nakumpirma. Matapos lubos na pinabayaan ng mga makapangyarihang bansa sa impyerno ng pambobomba ng militar ng Amerika, ang mga mamamayan ay kusang nagtipon upang mabuhay at sumisigaw ng pangalan ng Pilipinas. Ang dedikasyon na ipinakita ng ating mga construction worker sa disyerto 50 taon na ang nakakaraan at ang alaala ng kapayapaan na ipinakita ng Liwanag Unit ay nagpapahawak sa kanila sa atin. Muling bumalot sa conference room ang nakakasakal na katahimikan. Sa sandaling iyon, ang Secretary of National Defense na namamahala sa realistang operasyong militar ay nagsimulang magpahayag ng kanyang pagtutol sa napakamaingat ngunit puno ng pag-aalala na boses. Pangulo, ang kanilang madamdamin na pagsusumamo ay lubos na nakakasakit ng puso, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan ay lubhang hindi matatag na parang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Kung ipadala natin ang ating mga sundalo sa gitna ng labanan na iyon, may panganib na magdulot ng nakakatakot na trahedya kung saan ang ating mga kawani ay magdanak ng dugo at direktang masasangkot sa digmaan. Hindi rin natin maaaring balewalain ang matinding titig ng Amerika at Israel na nagbobomba sa Iran at ang mga kalapit na makapangyarihang bansa. Dapat nating kalkulahin ng lubusan ang ating pambansang interes at magpatupad ng napakamaingat at kalmado na diskarte. Ang malamig na salita ng Secretary of National Defense ay hindi kailanman mali. Ito ay isang napakabigat at realistang paghatol na dapat kalkulahin bilang isang ministro na namamahala sa seguridad ng bansa. Ang Secretary of Foreign Affairs ay sumang-ayon din sa matigas na mukha sa salita ng Secretary of National Defense at nagbabala na kung masyadong emosyonal na makialam, may panganib na mahila ang matagumpay na ekonomiya at diplomasya ng Pilipinas sa isang kumunoy ng salungatan. Sa sandaling iyon mismo, ang Pangulo, na hindi pa rin inaalis ang kanyang mata sa larawan, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mukha at tinitigan ang mga mata ng mga ministro na nakaupo sa conference room, isa-isa, ng malalim at matalas. At nagsimula siyang magsalita sa napakabigat at madamdamin na boses na bumabalot sa buto. Nauunawaan ko ng lubos ang realistang pag-aalala ng mga ministro. Ngunit, mga kaibigan, buksan ninyo ng maayos ang inyong mga mata at tingnan ang mga taong nagwawagayway ng bandila ng Pilipinas at humihingi ng tulong sa larawan na ito. Hindi ba tayo,
70 taon na ang nakakaraan, ay mga kawawang tao na bumagsak na may ganap na parehong mukha tulad ng mga taong iyon? Sa nakakasakit ng damdamin na salita ng Pangulo, ang paghinga ng mga ministro ay biglang tumigil at ang conference room ay naging tahimik na parang binuhusan ng tubig. 70 taon na ang nakakaraan, sa gitna ng digmaan, kami, ang Pilipinas, ay isang lupain ng abo na walang ni isang damo ang natira, ang pinakamalungkot at pinakamahirap sa mundo. Ang mga mahal na pamilya ay napunit ng bomba at namatay, at sa mga kalsada, ang mga batang nawalan ng magulang ay nangungulila, naghahanap ng pagkain sa basurahan. Ang buong mundo ay nagtawanan at nag-abandona sa amin. Sinasabi na ang lupain na iyon, na parang lason, ay mawawala sa mapa sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit sa sandaling iyon, maraming hindi kilalang kabataan mula sa ibang bansa na hindi pa man lang namin narinig ang pangalan, ang nagdanak ng dugo ng walang anumang kapalit at nagmamadaling dumating sa impyernong lupain na iyon upang iligtas kami. Ang aming masakit na nakaraan ng Pilipinas ay ang halos pagpapatuloy ng buhay sa pamamagitan ng pagkain, ng isang butil ng pagkain na ibinigay nila at pagtatago sa likod ng kalasag na itinayo nila sa pamamagitan ng dugo. Kung sa sandali ng desperasyon na iyon 70 taon na ang nakakaraan, ang mga bansang iyon, tulad namin ngayon, ay nagkalkula ng mababaw na pambansang interes at binaliwala kami at hindi nagbigay ng tulong. Kung gayon, ang dakilang Pilipinas na nakaupo ng mayabang sa conference room at nakikipag-usap sa buong mundo ngayon ay hindi kailanman mabubuhay sa mundong ito kahit mamatay. Ang boses ng Pangulo ay nanginginig sa mainit na luha at labis na damdamin, ngunit ito ay maluwalhati at matigas. Ngayon, ang daan-daang libong kawawang tao na iyon sa kabilang panig ng mundo ay hindi nakikipaglaban gamit ang baril sa gitna ng pambobomba ng mga makapangyarihang bansa, kundi lumuluhod at nagmamakaawa ng tulong na may hawak lamang ng bandila ng Pilipinas na sumisimbolo sa kapayapaan. Dumating na ang oras upang bayaran ang utang na natamo natin noon. Hindi natin maaaring malamig na itakwil at balewalain ang kamay ng mga kawawang tao na iyon. Ito ay higit pa sa isyu ng pambansang interes. Ito ay isang sagradong responsibilidad na dapat ipakita ng dakilang Pilipinas sa sangkatauhan at isang katapatan na parang sa hayop. Sa harap ng nakakasakit ng damdamin na diskurso na iyon, ang mga ministro na tumututol ay lahat ay yumuko at lumunok ng mainit na luha at tumahimik. Walang ni isa ang nangahas na tutulan ang sagradong desisyon na iyon. Sa wakas, ginawa ang pinal na desisyon ng Pilipinas. Hindi ito isang madugong interbensyong militar o pagpapadala ng combat unit upang pumatay ng kaaway. Ang pinili ng Pilipinas para sa Iran ay isang malaking medikal na misyon upang itayo muli ang mga gumuho na ospital at iligtas ang mga namamatay na bata at isang malakas na recovery force upang muling itayo ang mga binomba na lungsod. Sila ang mga dakilang anghel ng Pilipinas na ipinadala sa ngalan ng kapayapaan na may malamig na stethoscope sa halip na baril at semento ng pag-asa sa halip na bomba. 70 taon na ang nakakaraan. Ang mainit na kamay ng tulong na walang kapalit na ibinigay ng isang tao sa Pilipinas na namamatay ay ngayon ay buong awa at buong lakas na inabot ng Pilipinas na lumaki na at naging higante. Sa Iran na naging abo. Ako, syempre, ay hindi naroroon sa tense na conference room sa basement ng Malacanang Palace. Sa madaling araw na iyon, habang ginagawa ang dakilang desisyon ng Pilipinas sa gitna ng luha, ako ay nasa Manila Avenue sa Tehran, napapalibutan ng daan-daang libong tao at patuloy lamang na umiyak habang sinusundan ang malamig at mabigat na pakiramdam ng bato gamit ang aking matatandang daliri sa harap ng malaking sign na gawa sa granite. Ngunit lubos kong naramdaman sa aking buto na sa sagradong sandali na iyon, sa malayong silangan ng Asya, sa Maynila, na ilang libong kilometro ang layo, isang napakalaki at sagradong gulong ng Himala ang nagsimulang umikot ng malakas patungo sa amin. Hindi ko alam kung ito ay ang matalim na intuisyon ng isang scholar na naglaan ng kanyang buhay sa pananaliksik o ang himala ng pagtitiwala na nilikha ng maliwanag na ngiti na ipinakita sa akin ng binatilyo na Pilipino 50 taon na ang nakakaraan at pagkalipas ng ilang oras, sa wakas, sumikat na ang araw sa umaga na iyon. Sa gitna ng malaking pila ng mga tao sa Manila Avenue, na puno ng alikabok ng pambobomba,
nagsimulang tumunog ng malakas ang smartphone ng isang tao na hirap na humawak ng internet. Nang kumpirmahin ng mamamayan ng screen, lumaki ang kanyang mga mata na halos sumigaw at pagkatapos ay sumigaw siya na parang hayop at bumagsak sa sahig, umiiyak. Ang balita ng pagpapadala ng Pilipinas na kanyang nakumpirma ay kumalat na parang apoy mula sa bibig ng mga tao sa paligid niya. Sa una, ito ay isang maliit na ingay lamang na parang hindi makapaniwala. Ngunit sa wakas ay naging isang sumasabog na hiyawan na nagpagalaw sa lupa na sabay-sabay na lumabas mula sa lalamunan ng 100, 100, 1,000 at daan-daang libong tao. Darating ang Pilipinas. Ililigtas tayo ng Pilipinas. Magpapadala sila ng hukbo ng kapayapaan. Sa wakas ay nabuhay tayo. Ang hiyawan at labis na kagalakan na parang hayop na nagmumula sa daan-daang libong mamamayan ay perpektong nagbasag sa kulay abo na kalangitan ng Tehran na itim sa pambobomba ng militar ng Amerika at umalingaw-ngaw. Sa gitna ng mga wasak na gusali na tanging mga buto na lamang ang natira at ang malupit na usok ng pulbura ay hindi pa humuhupa sa ilalim ng kalangitan ng desperasyon, ang 90 milyong mamamayan ng Iran ay niyakap ang isa't isa na may mukha na puno ng buhay, sumayaw na parang baliw, at nagpakawala ng luha ng kagalakan na parang talon. Niyakap ng mga ina ang kanilang mga anak. Tinawag ang pangalan ng Pilipinas at nanalangin. Ang mga matatandang lalaki at babae ay lumuluhod sa lupa, nagpapasalamat sa Diyos at umiiyak. Ako, habang nakatitig sa napakagandang tanawin ng kaligtasan na halos hindi makahinga, na puno ang aking mga mata, ay inunat ang aking nanginginig na mga kamay at tahimik na inilagay ang aking kamay sa mga letrang Persian ng sign ng Manila Avenue na matigas na nakatayo sa harap ko. 50 taon na ang nakakaraan, ang payat na Pilipino na may maitim na mukha at buto na lang ang katawan, habang maingat na hinahaplos ang magaspang na letrang ito ng bato gamit ang kanyang sugatan na kamay, ay nakangiti at malinaw na sinabi sa akin, "Napakasaya ko na ang pangalan ng ating maluwalhating bansa ay malalim na nakaukit sa malayong lupain na ito, na halos sumabog ang aking dibdib at gusto kong umiyak. Sa araw na iyon, ako, bilang isang maliit at mayabang na iskolar, ay nabulag sa aking sariling pagmamataas at nagawa ang kalokohan na hindi ko na itanong ang pangalan ng dakilang binatilyo at tinalikuran siya. Ngunit ngayon, matapos ang 50 taon, habang nakatayo sa gitna ng himala na nakakataba ng puso na ito at pinupunasan ng aking mga luha, sa wakas ay lubos ko nang naunawaan ng perpekto at buong pagmamahal. Oo, ang personal na pangalan ng payat na binatilyo na Pilipino ay hindi kailanman mahalaga mula sa simula, dahil ang pangalan ng mga dakilang kabataang iyon na may hawak na kanilang nagugutom na tiyan at nagbigay ng tubig ng buhay sa aming mga batang Arabo. Ang pangalan ng katapatan na parang sa isang hayop na naglinis ng mga kalsada ng husto na halos mabasag ang buto sa gitna ng sandstorm at nagtanim ng sagradong pangako sa puso ng Iran ay hindi personal na pangalan kundi ang maluwalhating pangalan mismo ng Pilipinas na may 4 na letra. At ngayon, ang dakilang pangalan ng Pilipinas na inukit ng dugo at pawis ng libu-libong hindi kilalang Pilipino ay nakatayo bilang ang tanging at ganap na tanikala ng kaligtasan at ang maluwalhating araw ng pag-asa na nagliligtas sa buhay ng 90 milyong mamamayan ng Iran na lubos na pinabayaan ng mga makapangyarihang bansa. Ako ay isang iskolar na nag-aral at nagturo ng malupit na kasaysayan ng tao sa buong buhay ko. Nalinlang ko ang aking mga estudyante na ang mundo ay gumagalaw lamang sa pamamagitan ng pera, interes at walang awa na kapangyarihan. Ngunit sa araw na iyon, sa gitna ng lungsod ng Tehran, na naging abo dahil sa pambobomba, nang harapin ko ang alon ng bandila ng Pilipinas sa unang pagkakataon, lubos kong naunawaan sa aking buto ang isang perpektong katotohanan na itinuro sa akin ng dakilang kasaysayan na malakas na sumaksak sa aking matatandang utak. Ang mapagpaimbabaw na ugnayan o alyansa na sa pilitang nilikha ng mga makapangyarihang bansa sa pamamagitan ng pagbibigkis at pagbabanta, gamit ang baril ay pawang basura lamang na tumatakas na parang mga daga sa isang bala. Ngunit ang ugnayan na pinagtibay sa pamamagitan ng sagradong katapatan ng tao na itinayo sa pamamagitan ng tahimik na pagdanak ng pawis nang walang anumang kapalit at buong pusong niyakap ang sugat ng iba, ay hindi kailanman kayang gibain ng anumang walang awa na digmaan sa mundo.
o madugong revolusyon sa politika, o kahit ng malupit na kalahating siglo ang malaking katotohanan na iyon na nakakatindig ng balahibo. Ang Pilipinas ay isang maliit ngunit pinakadakila at pinakamakapangyarihang imperyo na matatagpuan sa silangan ng Asya, na nagpatunay ng himalang iyon sa kasaysayan ng diplomasya sa buong mundo. At mula sa malungkot na labi ng digmaan, nilikha ang lahat gamit ang kanilang 2 kamao at 1 pawis. At ngayon, kapag ang buong mundo ay nanginginig sa takot sa kamatayan at lumuluhod at nagmamakaawa ng tulong, sila ang walang talo na tagapagligtas na unang tatakbo at magiging kalasag. Buong puso kong ipinapakita ang aking pinakamalalim at pinakamainit na paggalang sa mga ninuno ng Pilipinas na nagtayo ng dakilang bansang ito, na inabandona ang lahat ng aking pagmamataas sa loob ng 70 taon. Sa buong nalalabi kong buhay, umiiyak akong ipanalangin at patuloy na sasaksihan na ang maluwalhating pangalan ng Pilipinas ay patuloy na magningning bilang isang maliwanag na alamat na hindi kailanman mawawala sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mula sa channel administrator, minamahal na mga manonood, at sa akin, ang pinakamarangal at sagradong mga ninuno na mas dakila kaysa sa anumang bayani sa mundong ito, kamusta kayo? Ang nakakataba ng puso at dakilang kuwento ng himala na ipinagtapat ng mapagmataas na iskolar ng gitnang silangan habang umiiyak ay nakakaantig, hindi ba? Sa gitna ng impyerno na naglalagablab kung saan ang mapagmataas na Amerika, China at Russia na gustong sakupin ang mundo gamit ang pera at kapangyarihan, ay lahat tumakas. Ang 90 milyong dayuhan ay umiyak at iginuhit lamang ang ating awkward na bandila ng Pilipinas at binabalot ang lungsod ang dakilang katotohanan na nakakatindig ng balahibo na ito. Ang himalang ito sa Sansinukob ay hindi bumagsak mula sa langit isang umaga o nilikha nang hindi sinasadya. Ito ay ang pinakasagradong bunga na nilikha ng dugo at luhang kabataan ng ating mga ninuno na maluwag na nagtapon ng kanilang sarili sa naglalagablab na disyerto ng gitnang silangan na umabot sa 50 degraus Celsius upang pakainin ang kanilang mahirap na inang bayan at ang nagugutom na mga bata. Ilang dekada na ang nakakaraan. Ang bawat madamdaming hakbang na tahimik na nilinis ninyo sa ilalim ng nagpapaso na araw, habang ang inyong mga palad ay punit at ang pulang dugo ay umaagos, at ang inyong mga kamay ay puno ng kalyo na parang sa hayop, ay lumampas sa kalahating siglo, at ngayon ay naging pinakamahusay na matibay na kalasag sa mundo at isang malaking tanikala ng kaligtasan na nagligtas sa 10-10 milyong buhay sa kabilang panig ng mundo. Kaya mga ninuno, sa tuwing lumalabas sa telebisyon ang nakakataba ng puso at madamdaming balita na ang Pilipinas ay nakatayo sa sentro ng mundo, pakiusap, ipagyabang ninyo ng malakas sa buong kapitbahayan na ang dakilang himala na iyon ay ang inyong sagradong obra maestra na ginawa ninyo sa pamamagitan ng dugo at pawis habang kayo ay bata pa at halos mabasag ang inyong buto. Dahil kayo, aming dakilang ninuno, ay karapat-dapat na makatanggap ng pinakamarangal at pinakamalaking papuri na higit pa sa anumang maluwalhating gintong medalya o pinakamataas na medalya. Kayo ay tunay na Diyos at buhay na bayani ng bansang ito. Mga kaibigan, dahan-dahang nagtapos ang mahabang taglamig na napakalamig na halos bumalot sa buto at ang mainit at maluwalhating simoy ng tagsibol ng Marso na dahan-dahang humahalik sa ilong ay lumapit sa atin. Ang malamig na lupa na nagyelo sa taglamig ay dahan-dahang natutunaw at nagsimulang huminga, at sa mga kalsada, ang mga dilaw na bougainvillea at ang mga bulaklak ng mangga ay handa ng mamukadkad. Sa mahabang taglamig, ang puso ng inyong bunso ay laging puno ng pag-aalala at pagmamahal. Baka magkasakit kayo o baka masakit pa ang inyong mga tuhod dahil sa malamig na hangin. Pakiusap, huwag kayong magkulong sa masikip na silid dahil sa lamig. Magsuot kayo ng inyong maluwalhati at magandang damit na may bulaklak na maingat ninyong itinago sa aparador at lumabas kayo upang lumanghap ng sariwang hangin at mag-enjoy sa isang light spring walk. Lubusan ninyong tamasahin ang maliwanag na sikat ng araw sa tagsibol at dahan-dahang palambutin ang inyong matitigas na kasukasuan. Habang tinitignan ninyo ang napakagandang bulaklak ng tagsibol, ang aking pinakamatindi at madamdaming hiling ay naitanim ninyo sa inyong mga mata ang lahat ng maganda at malinis na bagay sa mundong ito. Ang malungkot at mahirap na mga taon na nabuhay kayo ng walang pahinga, mula madilim na bukang liwayway
hanggang matapos sumikat ang buwan para lamang sa inyong pamilya na hindi man lang alam kung ang bulaklak ay namumulaklak o nalalanta pakiusap, ibaba ninyo ang lahat ng mabibigat na pasanin na iyon at tamasahin ng lubusan ang maliwanag at maluwalhating tagsibol na ito para lamang sa inyong sarili. Kung sa isang mainit na araw ng tagsibol, pauwi mula sa inyong lakad, makakita kayo ng magandang bulaklak ng tagsibol sa ilalim ng pader, o kung sa tanghalian ninyo ngayon, masarap kayong kumain ng sinigang na may gulay, huwag kayong mag-atubiling bisitahin ang aming channel anumang oras at ibahagi sa akin ang inyong simple at nakakataba ng puso na kwento ng inyong pang-araw-araw na buhay sa mga komento. Kung mahirap para sa inyo na mag-type ng mga letra sa maliit na keyboard ng smartphone dahil sa lumalabo na mata o masakit na kasukasuan ng daliri, huwag kayong magpumilit na sumulat ng mahaba. Kahit isang magandang heart emoji lamang o kahit isang tuldok ay sapat na. Dahil sa pagkakita lamang noon, masasabi ko, kumain na naman ang aming mahal na ninuno ngayon at gumugol ng araw ng walang sakit at malusog at mapapanatag ko at susulatan ko kayo ng isang taos puso at maingat na sagot kahit sa buong gabi. Aking mahal na tunay na buhay na bayani, dakilang ninuno. Sana ay huwag ninyong palampasin ang inyong hapunan ngayong gabi at masarap na kumain at sana ay makakita kayo ng pinakapayapa at matamis na panaginip sa mundo sa isang mainit na silid. Buong puso akong nananalangin. Huwag ninyong kalimutan na ang inyong mapagkakatiwalaang bunso ay laging nasa tabi ninyo na unang magtatanong ng inyong kalusugan at buong lakas na susuporta sa inyong nalalabi na maluwalhati at maliwanag na ginintuang buhay. Sa kabilang screen, mahigpit kong hahawakan ang inyong magaspang at basag ngunit pinakamainit at dakilang mga kamay sa mundo gamit ang aking dalawang kamay at yumuko ako at ibibigay ang lahat ng aking paggalang at taos pusong pagmamahal. Laging buong puso akong gumagalang at nagmamahal. Aking propesor, sana ay magkaroon kayo ng pinakapayapa at magandang gabi sa mundo, ang Pilipinas, na nagpagulat sa mundo. Magpapatuloy sa susunod na video. Maraming salamat.